Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 713 hanggang 19. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa kabutihang palad, nang matamaan siya ng kamao ni Sherman, bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Alvin sa kanyang spirit sword, kung hindi, posibleng mapilayan ang kanyang buong braso. Ang isang grade 3 spirit sword ay may kakayahang magsabi ng buo sa ilalim ng lakas ni Sherman, ngunit ang kanyang braso ay hindi. Kahit na siya ay nagtataglay ng isang pambihirang paglilinang, ang kanyang katawan ay isang katawan ng laman at dugo, at siya ay lubos na hindi maihahambing sa isang espiritong sandata. Whoosh! Mula sa sandaling si Alvin ay tumama gamit ang kanyang espada at nasugatan ni Sherman, isang saglit lang ang lumipas, at ang kababalaghan ng langit at lupa ay dahan-daang nagkakaroon din ng anyo sa kalangitan. Ang 30 plus na sinaunang may sungay na dragon silhouette ay hindi nagawang ganap na i-condense ang form ng impormasyon nang naisakatuparan na ni Alvin ang kanyang diskarte sa paggalaw, whirlwind, upang umatras patungo sa malayo sa isang malungkot na estado. Kahit na pinigilan niya ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang palad gamit ang kanyang origin energy, pakiramdam niya ay namamanhid pa rin ang kanyang buong braso, dahilan upang hindi niya magamit ang kahit katiting na lakas. Ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga habang nakatingin kay Sherman na may matamlay na tingin at tila isang puppet. Kanina, noong inatake ni Sherman si Hugh, naghinala siya na ang lakas ni Sherman ay nasa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas. Ngayon, pagkatapos niyang maramdaman ito sa kanyang sarili, ganap niyang nakumpirma na kahit na ang kamao ni Sherman na bumaril na parang cannonball ay naglalaman lamang ng origin energy, ang lakas ng origin energy ay maihahambing sa isang pang-4 na antas ng Void Interpretation Stage na martial artist. Habang binabaliwala ang mga sandata ng espiritu at konsepto, ang pang-4 na antas ng Void Interpretation Stage na martial artist ay nagtataglay ng lakas ng 60 sinaunang may sungay na dragon na nagmula lamang sa origin energy. Ang ganoong lakas ay halos doble sa buong lakas ni Alvin. Agad, naramdaman ni Alvin ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Ha. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng isipan ni Sherman, ang labis na mapagmataas na tawa ay biglang tumunog ngunit hindi lumalabas sa kanyang bibig. Kung narinig ni Alvin ang tawa na ito, tiyak na malalaman niya na ang tawa na ito ay kay Sherman. Kahit na walang kontrol si Sherman sa kanyang katawan ngayon, kaya pa rin niyang makita ang lahat sa labas ng mundo. Kuya Ghost, kahit hindi mo siya mapatay, sana masugitan mo siya ng husto. Gusto kong tapakan ang ulo niya at walang humpay na ipahiya siya, para malaman niya ang pagitan nating dalawa. Patuloy na umalangaw-ngaw ang boses ni Sherman, at napuno ito ng kalupitan. Inutusan mo ba ako? Ang matanda at nakakatakot na boses ay malamig na umungol at labis na hindi nasisiyahan. Hindi. Hinihiling ko ito kay Elder Ghost. Agad na natarante si Sherman. Kahit na ang hindi kumpletong kaluluwa ng matanda ay hindi kayang sakupin ang kanyang katawan, ang matanda ay sa halip ay may kakayahang direktang maging sanhi ng kanyang pagiging retard, sa pamamagitan ng paraan ng pananakit sa sarili, at hindi iyon isang bagay na gusto niyang makita. Bukod dito, sa isang tiyak na lawak, ang pag-iral ng matanda ay maaaring ituring na kanyang trump card. Ang trump card na ito ay may napakahusay na paggamit. Katulad ngayon, sa kanyang ika-9 na antas na Void Initiation Stage Spiritual Force, lubos niyang hindi makakalaban kapag kaharap ang soul skill ni Alvin. Ngunit dahil sa pag-iral ng hindi kumpletong kaluluwa ng matanda, hindi lamang nito hinayaan siyang makatakas sa kapahamakan, pinahintulutan din siya nitong durugan ng walang kabuluhan si Alvin. Kahit na ang kanyang katawan ay hindi niya kontrolado ngayon, nakaramdam pa rin siya ng labis na kasiyahan, at parang ang taong dumurog kay Alvin sa lahat ng aspeto ay hindi si Elder Ghost, kundi ang kanyang sarili. Pagkatapos na tumaas ang kanyang lakas sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage, ang kanyang spiritual force ay tumaas kasabay nito, at ang aking soul skill ay lubos na hindi makakaapekto sa kanya kahit kaunti. Dahil ang aking soul skill ay walang silbi, ito ay nangangahulugan din na ito ay lubhang malabong matalo ko siya.
Tinitigan ni Alvin si Sherman na nagtataglay ng isang pares ng matamlay na mata mula sa malayo, at mayroon siyang nakakatakot na ekspresyon. Sa sandaling ito, natural na hindi alam ni Alvin na ang taong kumokontrol sa katawan ni Sherman ay hindi na si Sherman, at ito ay isa na namang lubhang nakakatakot na pag-iral. Isang hindi kumpletong kaluluwa lamang ang may kakayahang pahintulutan ang origin energy at spiritual force ni Sherman na nasa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage na direktang tumaas sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Libo-libong ilusyon. Ang mga mata ni Alvin na tumangging maniwala na walang silbi ang kanyang soul skill ay kumikislap na may mahinang liwanag, at muli niyang isinagawa ang kanyang soul skill. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang espiritual na lakas ay nakagawa lamang ng isang ganap na bagong ilusyon na espasyo nang direkta itong nabasag sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan kay Sherman. Ang lihim na pamamaraan ni Alvin ay tila walang silbi kay Sherman. Isang Void Interpretation Stage Inscription Master na pinalawig ang kanyang spiritual force mula pa sa simula ay hindi napigil ang mapabulalas ng may pagtataka. Kahit na hindi niya alam kung ano ang eksaktong lihim na pamamaraan ni Alvin. Ngunit ang kanyang espiritual na lakas ay may kakayahang mapansin na kapag ang espiritual na lakas ni Alvin ay lumapit kay Sherman, ito ay tuwirang magiging mas masahol sa pagkakalat, na magiging dahilan upang si Alvin ay ganap na hindi magawang isagawa ang kanyang lihim na pamamaraan. Walang silbi ang lihim na pamamaraan ni Alvin laban kay Sherman. Mabilis na kumalat ang mga salita ng Inscription Master na ito. Sa simula, karamihan sa mga tao ay may kaunting kaalaman lamang sa kung ano ang nangyayari. Sa huli, ang lahat ay nagkaroon ng biglaang pag-unawa sa pamamagitan ng paliwanag ng iba pang Inscription Masters, at alam nila na ang sekretong teknik na ginawa ni Alvin ay malapit na nauugnay sa spiritual force. Hindi ko akalain na kaya ni Alvin na palawakin ang kanyang espiritual na lakas. Mukhang isa rin siyang Inscription Master. Ang napakalaking henyo sa martial daw ay talagang isang Inscription Master din, ang kanyang likas na talento ay talagang nakakagulat. Walang silbi ang secret technique ni Alvin, pero ang secret technique ni Sherman ay hindi. Mukhang walang suspense ang laban na ito at tiyak na mananalo si Sherman. Ang buong cage battle arena ay napuno ng mga katulad na talakayan, at higit sa 70% ng mga tao ang nadama na siguradong matatalo si Alvin. Si Brother Alvin ay may problema sa oras na ito. Huminga ng malalim si Elder Kong, at ang kanyang mga mata ay may bahagyang takot. Kuya Darfield. Nag-aalala ang ekspresyon ni Irish. Tanging si Wilbur lamang ang tumingin sa eksenang nasa harapan niya na may kalmadong ekspresyon, at tila siya ay walang kaugnayan sa kanya at walang kahit kaunting intensyon na gumawa ng hakbang upang tulungan si Alvin. Alvin, kung hindi mo talaga siya kayang labanan, aminin mo ang pagkatalo. Hindi na kailangang magpumilit. Hindi na masama ang resulta ng pangalawang pwesto sa Dynasty Martial Competition. Ang lahat mula sa Darkstone Empire ay nagpadala kay Alvin ng mga katulad na voice transmission. Congratulations Imperial Uncle, nakakuha ka ng walang kapantay na alagad. Binati ng Emperor ang matandang nasa tabi niya. Ito ang kapalaran ng ating Dark Cloud Dynasty. Sinubukan ng matandang lalaki ang kanyang makakaya upang mapanatili ang isang kalmadong ekspresyon, ngunit ang kanyang nasa sabik na tingin ay walang hugis na nagtaksil sa kanya. Tama ka. Sa lakas ni Sherman, hindi mahirap para sa kanya na mamukod tangi sa martial competition of the 10 dynasties. It's even to the extent na sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang secret technique, malaki ang posibilidad na makaka-charge siya sa unang pwesto sa martial competition of the 10 dynasties. Nang magsalita si Emperor dito, puno ng pananabik ang ekspresyon niya. Unang pwesto sa martial competition ng 10 dynasties. Anong karangalan? Ang batang eksperto na nakakuha ng karangalang ito ay siya ring magiging numero 1 kabataang eksperto sa lahat ng 10 dinastiya, kabilang ang Dark Cloud Dynasty, at ang pangalan ng batang eksperto ay laganap sa buong 10 dinastiya at bababa sa kasaysayan. Nang maisip niya kung paano nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang personal na alagad na makamit ang ganoong karangalan, lalong lumaki ang pananabik sa mga mata ng matandang nakasuot ng itim na damit. Kung talagang nakuha ng kanyang alagad ang una sa martial competition ng 10 dinastiya, kung gayon siya na guro ay tiyak na magiging kilala sa 10 dinastiya at kilalanin ng mga susunod na henerasyon.
Ang isa ay nabuhay ng isang solong buhay, kaya dapat itong mamuhay ng marangal at kamangha-manghang. Kung kaya niyang mag-iwan ng ilang baka sa mundong ito, kung mamatay man siya sa katandaan o maging isang patch ng kaluluwa, hindi siya magsisisi. Kuya! Ang magandang mukha ni Aryan ay puno ng pagsamba habang nakatingin kay Sherman, at ang kanyang maselang kamao ay mahigpit na nakakuyom dahil sa pananabik. Bakit? Bakit wala akong sikretong teknik na ganito ang maaasahan? Ang pangalawang prinsipe ng dinastiyang Dark Cloud, si Heinz, na nakaupo sa tabi ni Aryan ay nakatitig kay Sherman na walang ekspresyon ang mukha, ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay naglalaman ng walang hangganang inggit sa loob. Kung mapapansin ng mga tao na comparatively composed sa first-class spectating area na kabilang sa Imperial Family, kung gayon ito ay si Hugh lamang. Kahit na sunod-sunod siyang natalo sa kamay ni Alvin at Sherman, hindi man lang nalungkot si Hugh, at sa halip ay napuno siya ng hangarin sa labanan. Siya ay isang taong naging mas malakas habang nakatagpo siya ng mas malalakas na kalaban, at pagkatapos na gumala sa iba't ibang dinastiya nitong mga nakaraang taon, siya ay naging walang malasakit sa tagumpay at pagkatalo. Kung hindi, imposible para sa kanya na magkaroon ng isang nakakagulat na paglilinang sa kanyang edad. Whoosh! Muling nag-transform si Sherman sa isang puting kulay na kidlat na dumating bago si Alvin sa maikling sandali. Bang! Siya ay bumagsak ng isa pang suntok, at ang kanyang lumalakas na origin energy ay tila nagbago sa isang nakasisilaw at magandang apoy na nagdadala ng alon ng walang tigil na pagsabog habang ito ay tumatama patungo kay Alvin. Si Alvin ay lubos na hindi nakaiwas sa oras, at muli lamang niyang nailabas ang kanyang espada habang ang kanyang origin energy ay tumataas sa ilalim ng kanyang mga paa, na naging sanhi ng mga tunog ng hangin at kidlat na sumabog habang siya ay nagmamadaling tumakas. Bang! Sa pagkakataong ito, ang hubad na kamao ni Sherman ay parang isang shooting star na direktang pumutok sa Grade 3 Spirit Sword sa kamay ni Alvin na lumilipad. Swoosh! Ang palad ng kamay ni Alvin na nakahawak sa Spirit Sword ay muling nahati, at ang pinsalang natamo sa pinsala ay naging sanhi ng kanyang buong palad na tumulo ng dugo. Hindi kailangan ko na talagang aminin ang pagkatalo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Ang kasalukuyang Sherman ay talagang hindi niya kayang harapin, at ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan noon pa man ay hindi niya nakuha ang kaunting kalamangan. Ang lakas na maihahambing sa isang pang-apat na antas ng Void Interpretation Stage na martial artist ay masyadong nakakatakot. Ang pag-atake gamit ang lakas ng 60 sinaunang may sungay na dragon ay nakakasira ng lupa. Wala siyang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Aminin ang pagkatalo. Nang kumilos muli si Sherman at naging isang kidlat na kumikislap patungo kay Alvin, isang malinaw na pagpapadala ng boses ang pumasok sa mga tainga ni Alvin. Naunawaan ni Alvin na ito ang boses ni Wilbur. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso, at ibinukan niya ang kanyang bibig na may layuning umamin ng pagkatalo. Ngunit sa sandaling ito, ang spatial ring na walang tigil na nanginginig sa daliri ni Alvin ay naging dahilan upang hindi niya mapigil ang mag-alinlangan. Exactly what's going on with the Devil Seal tablet? Bakit hindi mapakali matapos lumitaw ang maliit na itim na tuldok sa pagitan ng mga kilay ni Sherman? Sa sandaling ito, ang Devil Seal tablet sa kanyang spatial ring ay nagbigay kay Alvin ng pakiramdam na parang isang mangangaso na napansin ang biktima nito at naiinip na gustong manghuli nito. Sa kasalukuyan, si Alvin ay may tiyak na antas ng pangunawa sa pattern ng pagkabalisa ng Devil Seal tablet. Matapos ang maliit na itim na tuldok ay naging isang itim na kulay na tatak ng apoy, ang Devil Seal tablet ay naging mas hindi mapakali, at nang si Sherman ay umatake sa kanya ngayon, ang Devil Seal tablet ay tila nabalisa at ligaw na kumatok sa buong espasyo sa loob ng kanyang spatial ring. Grabe gusto nitong lumabas. Sa isang iglap, isang maling pag-iisip ang lumitaw sa puso ni Alvin. Siguro anong kakilakilabot na mangyayari kung inilabas ko ang Devil Seal tablet? Nakuha ni Alvin ang Devil Seal tablet noong mga nakaraang taon sa Swamp of Death ng Crimson Sky Kingdom. Naalala pa niya na ang lugar na nakuha niya ang Devil Seal tablet ay isang palasyo sa ilalim ng lupa. Sa oras na iyon, halos makuha niya ang kanyang katawan ng isang hibla ng isang kaluluwa na natatakan sa loob ng Devil Seal tablet.
Sa kabutihang palad, ang kanyang kaluluwa ay medyo natatangi at hindi kabilang sa mundong ito, at dahil dito ay nakatakas siya sa kapahamakan. 714. Simula noon, itinago ni Alvin ang Devil Seal tablet sa loob ng kanyang spatial ring. Ngunit hindi niya akalain na ang Devil Seal tablet ay biglang kumilos ng hindi karaniwan, lalo na kapag lumitaw ang maliit na itim na tuldok sa pagitan ng mga kilay ni Sherman at pagkatapos lumitaw ang glock na tatak ng apoy. Ang Devil Seal tablet ay tila kumuha ng mga stimulant at labis na nasa sabik. Bang! Dumating si Sherman bago si Alvin, at ang kanyang hubad na kamao na naglalaman ng kanyang tumataas na origin energy ay muling tumangay kay Alvin. Sa sandaling ito, kahit na ang hangin ay tila hinigop palabas mula sa lugar na ito na kinatatayuan ni Alvin, at sa parehong oras na nagdulot ito sa kanya ng matinding pressure, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable. Sa ganitong panahon, maaari ko lamang bawiin ang Devil Seal tablet at gamitin ito bilang huling paraan upang mailigtas ang isang walang pag-asa na sitwasyon. Nararamdaman ko tuloy na may mangyayaring nakakabaliw. Pero, hindi dapat ito ay target sa akin. Nang umikot ang kanyang pag-iisip dito, napansin ni Alvin na ang hubad na kamao ni Sherman ay napakalapit, at hindi ito nagbigay sa kanya ng oras upang magpatuloy sa pagmumuni-muni. Sa sandaling ito, isa lang ang naisip ni Alvin, at ito ay ang kunin ang Devil Seal tablet at ilagay ito sa kanyang harapan, dahil gusto niyang makita kung ang Devil Seal tablet ay kayang pigilan si Sherman. Sa totoo lang, medyo nabalisa pa rin si Alvin sa sandaling ito. Bang! Halos sa sandaling lumitaw ang Devil Seal tablet, ang hubad na kamao ni Sherman ay nabasag na sa Devil Seal tablet, at nagbuga ito ng napakalaking putok na parang kulog at nagtanim ng takot sa puso ng lahat. Whoosh! 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 Sa puntong ang suntok ni Sherman ay bumaba bilang sentro, ang nakakatakot na puwersa ay nagbunga ng mga alon ng nakakatakot na malalakas na hangin na tanggayan sa lahat ng direksyon, at naging sanhi ito ng mga damit ng maraming tao upang mag-impake. Ngunit ang Devil Seal tablet sa halip ay nakahiga sa harap ni Alvin at lumutang doon ng hindi gumagalaw kahit kaunti. Nang ang suntok ni Sherman na naglalaman ng lakas ng 70 sinaunang may sungay na dragon ay bumaba papunta sa Devil Seal tablet, tila nangungulit ito ng KT para sa Devil Seal tablet, at hindi pa banggitin na nagdulot ng anumang pinsala, hindi ito nagawang makagalaw kahit kaunti. Mukhang tama ang taya ko. Si Alvin ang unang nakarating dito, at nagliwanag ang kanyang tingin. Ang pangalawang tao na tumugon dito ay si Wilbur. Nang makita ni Wilbur ang Grade 3 Spirit Sword ni Alvin na pinasabog ni Sherman, at pagkatapos ay nakitang muling kumilos si Sherman laban kay Alvin, sinadya na niyang kumilos at hadlangan si Sherman. Ngunit sa sandaling balak niyang kumilos, sa halip ay napansin niya na ang isang sirang stone tablet ay lumitaw sa harap ni Alvin. Walang kakaiba sa stone tablet na ito. Malaking bahagi nito ang nawawala, at ang ibabaw nito ay may nakasulat na mga siksik na salita, na naging dahilan upang ito ay tila isang batong tapyas na nagtala ng isang bagay. Ngunit ang sumunod na eksena ang naging dahilan ng kanyang tuluyang pagkatulala. Ang hubad na kamao ni Sherman ay tumama sa kalangitan at nabasag sa sirang stone tablet, ngunit ang stone tablet ay talagang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Anong stone tablet ito? Pagkatapos niyang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, hindi napigilan ni Wilbur na mapabuntong hininga. Pakiramdam niya, pagkatapos ng kalahati ng kanyang buhay, nakakita siya ng maraming kakaibang tao at hindi pangkaraniwang bagay, ngunit ito pa rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaibang bagay. Ang sirang stone tablet ay malinaw na hindi isang spirit weapon, ngunit madali nitong napigilan ang pag-atake ni Sherman pagkatapos na maisagawa ni Sherman ang kanyang lihim na pamamaraan, at ito ay talagang nakakamangha. Ano yun? Parang isang tablet, wala akong nakikitang espesyal dito. May mga salita sa stone tablet. May nakakakilala ba sa inyo ng mga salitang iyon? Wala talaga akong nakikilalang salita dito. May kakaiba sa stone tablet na ito. Bullsty. Kung walang kakaiba dito, kaya ba nitong pigilan ang pag-atake ni Sherman at hindi man lang gumalaw sa isang pulgada? Ang sirang stone tablet na ito ay kay Alvin. Ito kaya ang trump card ni Alvin? Pwede naman. Kahit na ang batong tabletang ito ay mukhang napaka-normal, gaya ng kasabihan, ang pinakamataas na estado ay ang bumalik sa pagiging simple.
Sa tingin ko ito ay tiyak na isang bihirang kayamanan. Ang paksa sa paligid ng cage battle arena ay ganap na umikot sa sirang stone tablet na lumabas sa hangin bago si Alvin. Bukod kina Alvin at Sherman, naramdaman ng iba na hindi ito kapanipaniwala. Lahat sila ay interesado kung ano mismo ang stone tablet na kinuha ni Alvin. Seal. Devil Seal. Paanong nasa iyo ang Devil Seal tablet? Sa sandaling ito, isang malagim at matanda na boses ang bumulong na may bahagyang gulat. Kahit na hindi malakas ang boses, narinig pa rin ito ng maraming Void Interpretation Stage martial artists na naruroon na nagtataglay ng malalim na paglilinang. Ang mga titig ng mga martial artist na ito ng Void Interpretation Stage ay sabay-sabay na bumaba kay Sherman dahil ang boses ay nanggaling kay Sherman. Samantala, napansin din ni Alvin na kahit na ang mga mata ni Sherman na nawala ng katwiran ay napakapurol pa rin, ngunit tila biglang nabawi ni Sherman ang kanyang dahilan. Ngunit ang boses na ito ay parang hindi si Sherman, tama ba? Nang makaramdam ng labis na pagkalito si Alvin, biglang nagbago ang eksena sa harap niya, at naging sanhi ito ng pagkatulala niya. Matapos basagin ang Devil Seal tablet sa suntok ni Sherman, agad itong gumalaw upang mabilis na lumipad patungo kay Sherman bago mabangis na binasag ang mukha ni Sherman nang hindi nagpipigil kahit kay titing. Parang naghihiganti ito sa suntok na binasag dito ni Sherman. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw habang si Sherman ay pinalipad ng Devil Seal tablet, na naging sanhi ng paulit-ulit niyang pagluwan ng ilang subo ng dugo at nagkaroon ng ekspresyon na kumikislap sa pagitan ng mapula at maaliwalas na ekspresyon, at tila siya ay nasa sobrang awa. Anong nangyayari? Natigilan si Alvin, at ang iba ay natigilan din. May makakapagsabi ba sa kanila ng eksakto kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata? Ang lahat ng mga manunood kabilang si Alvin ay walang oras para makabawi mula sa kanilang pagkagulat nang muling sumipol ang Devil Seal tablet, at muli itong bumangga kay Sherman at pinasabog siyang lumipad. Bang! 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 Kapag nakaharap kay Sherman, ang Devil Seal tablet ay tila walang kapaguran habang paulit-ulit itong sumipol at paulit-ulit na sumasabog kay Sherman na lumilipad. Sa buong prosesong ito, si Sherman ay walang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Tingnan mo. Mabilis. Ang itim na kulay na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman ay nagiging malabo. Baka ito ay maglalaho. Hindi kaya ang sirang stone tablet na ito ni Alvin ay ang bane ng secret technique ni Sherman. Kapag nawala na ang flame brand sa pagitan ng mga kilay ni Sherman, mababawasan ng husto ang kanyang lakas, at sa oras na iyon, ang mananalo ay maaaring hindi na siya. Ang stone tablet na ito ay masyadong abnormal. Kahit papaano, si Sherman na nagsagawa ng kanyang lihim na pamamaraan ay nagtataglay ng lakas ng isang eksperto sa Void Interpretation Stage, ngunit ito ay lubos na hindi sapat bago ang stone tablet. Oo. Kahit na malakas ang mga pag-atake ni Sherman, ngunit kapag bumaba ito sa stone tablet na ito, parang nangungulit ito ng KT para sa stone tablet, at hindi nito magawang gumalaw ng 1 pulgada ang stone tablet. Animated na pinag-usapan ng crowd ng mga manunood sa paligid ng cage battle arena. Samantala, bumaba rin ang tingin ni Alvin sa pagitan ng mga kilay ni Sherman. Kasama ng Devil Seal tablet na ganap na dumurog kay Sherman, ang flame brand sa pagitan ng mga kilay ni Sherman ay unti-unting lumalabo, at ito ay tuluyang naglaho sa huli. Para bang hindi lumitaw ang tatak ng apoy. Matapos mawala ang kulay itim na tatak ng apoy, ang mga mata ni Sherman na malabo at matamlay ay sa wakas ay nabawi ang kulay nito. Whoosh! Matapos ganap na maglaho ang tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman, ang Devil Seal tablet ay tila ganap na nawala ang target nito, at huminto ito sa paghinto ng ilang sandali bago bumalik sa tabi ni Alvin sa huli. Naando na ba ang secret technique ni Sherman? Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Ang malayong Sherman na nakatanggap ng mabibigat na pinsala at ganap na hindi nakilala ay halos hindi na magamit ang kanyang origin energy upang pigilan ang pagdurugo mula sa kanyang mga pinsala, ngunit ang kanyang paghinga ay napakabilis. Talagang nakuha ni Alvin ang Devil Seal tablet. Hindi kaya siya talaga ang bane ko. Tinitigan ng masama ni Sherman si Alvin at tahimik na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Elder Ghost, maaaring walang paraan upang harapin ang Devil Seal tablet.
Huminga ng malalim si Sherman bago siya nakipag-usap sa hibla ng hindi kumpletong kaluluwa na nakatago sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang hibla ng hindi kumpletong kaluluwang ito ay lumabas mula sa isang sirang piraso ng bato na nakuha niya ilang taon na ang nakalipas, at ayon sa may-ari ng hindi kumpletong kaluluwa, ang Ghost Flame, ang sirang piraso ng bato ay isang piraso ng Devil Seal Tablet, samantalang, ang Ghost Flame ay isang mabigat na pag-iral na pinigilan ng piraso ng Devil Seal Tablet. Ang Ghost Flame ay minsang nagsabi na ang kanyang kaluluwa ay orihinal na napakalakas, ngunit ito ay dahil sa siya ay pinigilan ng Devil Seal Tablet at tinatakan sa loob nito na pagkatapos magtagal sa isang patuloy na lumalalang kondisyon hanggang ngayon, isang hibla na lamang ng kanyang hindi kumpletong kaluluwa ang natitira. Ang Devil Seal Tablet ay mabisa lamang laban sa mga devil, o sa madaling salita, mga Devil Path Cultivator. Ngunit hanggat naroon ang Devil Seal Tablet, imposibleng matulungan kita tulad ng mayroon ako sa nakaraan. Makakaasa ka lamang sa iyong sariling lakas upang harapin si Alvin. Ang nakakatakot at matanda na boses ay lumabas, at sa loob ng boses ay may malalim na takot na naghalo sa loob, takot sa Devil Seal Tablet. Manalo sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili kong lakas. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Sherman. Alam niya ang sarili niyang limitasyon. Maaga nang malaman niya ang tungkol sa kakayahan ni Alvin na gumamit ng mga soul skill at ang saklaw ng epekto ng soul skills ni Alvin, alam niya na hindi niya kayang talunin si Alvin ng walang Ghost Flame. Bukod dyan, ang nakakatakot at matanda na boses ay patuloy na umalangaw-ngaw sa isip ni Sherman. Hindi mo dapat pahintulutan si Alvin na makuha ang piraso ng Devil Seal Tablet na nasa iyo, anuman ang mangyari. Kung hindi, kapag ang hindi kumpletong Devil Seal Tablet na nasa kanyang pag-aari ay pinagsama muli sa piraso na hawak mo, at pagkatapos ay nahanap niya ang huling piraso ng Devil Seal Tablet, ang kumpletong Devil Seal Tablet ay lilito muli sa mundo. Sa oras na iyon, ang mga nagsasaka ng landas ng demonyo ay sasalubong muli ng isang kalamidad. Nang matapos siyang magsalita, ang matanda at nakakatakot na boses ay napuno ng takot. Kung taglay niya ang kumpletong Devil Seal Tablet sa kanyang mga kamay ngayon at hindi isang hindi kumpletong Devil Seal Tablet, kung gayon kahit na magtago ako sa kaibuturan ng iyong isip, ako ay malilipol pa rin ng walang pag-aalinlangan. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Sherman nang marinig niya ito. Ang kumpletong Devil Seal Tablet ay talagang nakakatakot. Siyempre. Ang Devil Seal Tablet na iyon ay isang Super Saint Weapon na nasa 10 Great Saint Weapon rankings. Nagpatuloy ang matanda at nakakatakot na boses. 10 Great Saint Weapon rankings. Isang Super Saint Weapon. Hindi mapigilan ni Sherman na mabigla, at nakabawi lang siya sa pagkabigla na ito pagkaraan ng ilang sandali. Kahit na wala siyang alam tungkol sa 10 Great Saint Weapon rankings, ni wala siyang alam tungkol sa Supreme Saint Weapon, ang marinig lamang ito ay nagbigay daan sa kanya na malaman na hindi sila simple. Paano nakuha ni Alvin ang Devil Seal Tablet? Nagsalita si Sherman na may bahagyang inggit at puot. Hindi ko alam. Ang alam ko lang dahil sa isang tiyak na dahilan, matagal nang nahati ang Devil Seal Tablet sa 3. Amongst these 3 pieces, the main portion is the incomplete Devil Seal Tablet in his hands, and the 2 pieces of the Devil Seal Tablet are only secondary. One of these pieces are within your possession. Muling nagsalita ang nakakatakot at matanda na boses. 715. Huwag kang mag-alala, Elder Ghost. Maliban kung ako ay mamatay. Kung hindi, imposibleng ang piraso ng Devil Seal Tablet na hawak ko ay maaga ni Alvin. Nangako si Sherman ng buong kaseryosohan at katapatan. Ma'am. Ang matanda at nakakatakot na boses ay sumagot at pagkatapos ay nagsabi, kung maaari, sana ay makuha mo ang Devil Seal Tablet sa kanyang pag-aari. Kahit na ito ay isang hindi kumpletong bahagi lamang ng Devil Seal Tablet, ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng Devil Seal Tablet ay naruroon. Paano ko ito aagawin? Tanong ni Sherman. Kahit na hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit siya kinilala ng Devil Seal Tablet bilang master nito. Ngunit hanggat kaya mo siyang patayin, ang Devil Seal Tablet ay magiging isang bagay na walang may-ari muli. Sa oras na iyon, maaaring hindi imposibleng kilalanin ka nito bilang Panginoon sa tulong ko. Bahagyang nasasabik ang matanda at nakakatakot na boses nang magsalita ito dito. Elder Ghost,
hindi mo ba sinabi na kapag ang aking lakas ay dumating sa isang tiyak na lawak sa hinaharap, ipapasa mo sa akin ang isang diskarte sa paglilinang ng landas ng Diablo at hahayaan akong maging isang kakila-kilabot na paglilinang sa landas ng Diablo. Dahil ganoon iyon, bakit kailangan ko itong Devil Seal tablet? Baka gusto mo akong selyuhan. Bahagyang natarante si Sherman. Sa tingin mo ba ang Devil Seal tablet lang ang may kakayahan na mag-seal ng mga demonyo? Nagpatuloy ang matanda at nakakatakot na boses. Bilang Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon rankings, bukod sa may kakayahang sugpuin at burahin ang mga kaluluwa ng mga cultivation ng Diablo, ang Devil Seal tablet ay may kakayahan din na kunin ang enerhiya ng mga cultivator ng Diablo na nakatatak sa loob nito, at pagkatapos na makuha ang enerhiya mula sa mga cultivator ng Diablo na nasa loob ng Devil Path na cultivator, ito ay magiging sealed. Ang hindi kumpletong Devil Seal tablet na nasa pag-aari ng batang iyon ay ang lalagyan na ginagamit upang mag-imbak ng enerhiya ng mga nagsasaka ng Devil Path na natanggal ng Devil Seal tablet. Kung ang isang martial artist na hindi nag-cultivate ng isang Devil Path cultivation technique ay magagawang kilalanin siya ng Devil Seal tablet bilang master ng Devil Artist na cultivate na iyon, kung gayon kapag ang isang martial artist na hindi nag-cultivate ng isang Devil Path cultivation technique ay nagagawang kilalanin siya ng Devil Seal tablet bilang ang Devil Artist na nag-cultivate sa kanya bilang master ng Devil Artist na iyon, pagkatapos sa hinaharap. Ang martial artist ay may kakayahang makakuha ng tulong mula sa lakas ng hindi mabilang na mga dalubhasa sa landas ng demonyo na selyado sa loob nito upang linangin at sumulong sa lakas ng mabilis. Siyempre, simula noon, ang Devil Seal tablet ay ganap na mawawala ng kakayahang mag-seal ng mga Devil Path cultivator. Dahil ito ay unti-unting magiging demonyo at tuluyang mawawala ang sarili nitong kakayahan. Nang magsalita siya dito, huminto ang nakakatakot at matanda na boses bago nagpatuloy. Napakapalad mong makatagpo ang hindi kumpletong Devil Seal tablet na ito bago mag-cultivate ng Devil Path cultivation method. Kung tutuusin, kung ito ay isang Devil Path cultivator na nakakultivate na ng isang Devil Path cultivation technique, hindi lang ang cultivator ang hindi makakapagpayag sa Devil Seal tablet na kilalanin siya ng Devil Seal tablet, at aatrasan pa siya ng Devil Seal tablet. Nang matapos siyang magsalita, ang malagim at matanda na boses ay nagdala ng takot na nagmula sa kaluluwa. Ang mga salita ni Ghost Flame ay ganap na pumasok sa tenga ni Sherman. Oo, napakapalad ko. Ngunit hindi madaling kunin sa kanya ang hindi kumpletong Devil Seal tablet. Tinitigan ni Sherman ang malayong Alvin, at sa kaibuturan ng kanyang mga mata na puno ng kalupitan ay may bahagyang takot. Hindi niya akalain na pagkaraan ng maraming taon, siya, na nag-aakalang kaya niyang durugan ng lubusan si Alvin, ay talagang nadurudge na muli ni Alvin. Siya ay labis na hindi nasisiyahan. Pero alam niyang wala itong silbi. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay kunin ang hindi kumpletong Devil Seal tablet na nasa pag-aari ni Alvin dahil naapektuhan nito ang pagsulong ng kanyang cultivation sa hinaharap. Kung ayaw mong ma-counter at masil niya sa hinaharap ng Devil Seal tablet pagkatapos mong mag-cultivate ng Devil Path cultivation technique, pwede ka nang sumuko. Ang matanda at nakakatakot na boses ni Elder Ghost ay umalangaw-ngaw sa isip ni Sherman, at naging sanhi ito ng pagiging hindi magandang tingnan ni Sherman. Hindi ko sinabing susuko ako. Nagsalita si Sherman sa mahinang boses. That's the best. Bukod pa riyan, kailangan kong ipaalala sa iyo na hindi ako direktang makialam sa labanan sa pagitan niya at mo tulad ng nangyari sa akin noong nakaraan. Ang hindi kumpletong Devil Seal tablet na hawak niya ay kayang kontrahin at sugpuin ako. Nagpatuloy si Elder Ghost. Kaya, maaasahan mo lang ang sarili mo para harapin siya at kunin ang Devil Seal tablet na nasa kanya. Siyempre, hindi ako direktang makialam, pero kaya kong subukan ang lahat para tulungan kang umasenso sa lakas. Hindi para sa anumang bagay, kundi para sa kapakanan ng pagpatay sa kanya at pag-agaw sa hindi kumpletong Devil Seal tablet na hawak niya. Salamat, Elder Ghost, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya. Huminga ng malalim si Sherman at sumang-ayon. Huwag mong subukan ang iyong makakaya, ngunit kailangan mong patayin siya.
Masasabi ko sa iyo na hangga't kaya mong gawin ang piraso ng Devil Seal tablet na kilalanin ka bilang Panginoon nito bago kalinangin ang isang diskarte sa paglilinang ng landas ng Diablo, pagkatapos ay kapag nalinang mo ang isang pamamaraan ng paglilinang ng landas ng Diablo, ang iyong lakas ay aakyat sa langit sa isang landas ng mga dalubhasang naninindigan sa iba't ibang lakas ng Diablo na nasa isang landas na dalubhasa sa mga dalubhasang naninirahan sa demonyo. Devil Seal tablet, at hindi imposibleng maging leader ka sa buong landas ng Diablo. Patuloy na tinutokso ni Ghost Flame si Sherman. Ang mga katotohanan ay nagpatunay na ang kanyang tukso ay lubhang mabisa. Isang pinuno ng landas ng demonyo. Ang mga mata ni Sherman ay kumikislap habang ang kanyang damdamin ay lubos na lumakas. Bang! Biglang naramdaman ni Sherman ang isang napakalaking puwersa na umaatake sa kanyang likod, at ito ay mabangis na bumaba sa kanyang leeg. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng pagkahilo, at tuluyan na siyang nawala ng malay. Walang kwentang bagay. Sa kaibuturan ng isipan ni Sherman, ang matanda at nakakatakot na boses ay bahagyang nagalit. Alvin! Alvin! Sa sandaling ito, ang nakapalibot na pulutong ng mga manunood sa cage battle arena ay ganap na nagkakagulo, at walang tigil nilang sinisigaw ang pangalan ni Alvin. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nakagawa lamang ng isang ilusyon na espasyo at binalot nito si Sherman, at sa ilalim ng ganap na hindi nababantayang estado ni Sherman, lumibot siya sa likod ni Sherman bago pinatalsik si Sherman. Kung wala ang tulong ng Ghost Flame, si Sherman ay isa lamang ordinaryong martial artist ng ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, at lubos niyang hindi kayang tiisin ang soul skill ni Alvin, Thousand Illusions. Whoosh! Sa first-class spectating area na pag-aari lamang ng Imperial Family, lumipad ang matandang lalaki na nakaitim na nakadamit upang suluhin si Sherman na natamba, at tiningnan niya ng malalim si Alvin bago bumalik sa kanyang upuan. Kuya! Ibinalik lang ng matanda si Sherman nang lumipat si Arian para salubungin sila ng may pag-aalalang ekspresyon. Ayos lang siya, na-knockout lang siya. Umiling ang matanda, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay upang kuskusin ang templo ni Sherman. Pagkaraan ng maikling sandali, gumalaw si Sherman at tulala siyang nagising. Nakahinga ng maluwag si Arian nang makita niya ito. Master, pasensya na, hindi ko nakuha ang unang pwesto. Pagkagising ni Sherman, napagtanto niya ang nangyari. Kung wala ang Ghost Flame na nagtataglay ng kanyang katawan at umaasa lamang sa kanyang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage Spiritual Force, siya ay lubos na hindi kayang labanan ang kakayahan ng kaluluwa ni Alvin. Kahit na hindi siya nasisiyahan, alam niyang wala siyang magagawa kung hindi siya matalo sa mga kamay ni Alvin. Kinalaban ng Devil Seal tablet ang Ghost Flame, na naging dahilan upang hindi siya matulungan ng Ghost Flame na labanan ang Soul Skill, kaya tiyak na matatalo siya sa mga kamay ni Alvin. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, ang makakuha ng pangalawa sa Dynasty Martial Competition ngayon ay napakahusay na. Umiling ang matanda at walang kahit katiting na intensyon na sisihin si Sherman. Oo, kuya, napakalakas mo na. Sabi din ni Arian. Kahit gaano ako takot, paano naman? Hindi ba ako natalo pa rin sa kamay ni Alvin? Tumawa si Sherman sa panlilibak sa sarili, at pagkatapos ay tumingin siya sa isang titig na kumikislap ng malamig na mga ilaw kay Alvin na nakatayo sa malayong kalangitan at tinatanggap ang tagay ng karamihan ng mga manunood sa paligid ng cage battle arena. Anak, hindi madali para sa iyo na sakupin ang hindi kumpletong Devil Seal tablet sa pag-aari ni Alvin gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Iminumungkahi kung umasa ka sa lakas ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty para makuha ng Imperial Family ang hindi kumpletong Devil Seal tablet na nasa pag-aari ni Alvin para sa iyo. Biglang tumunog ang boses ni Ghost Flame sa isip ni Sherman. Umaasa sa iba para patayin siya. Nagliwanag ang tingin ni Sherman nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tila may naisip siya at napabuntong hininga. Elder Ghost, kahit palakihin ang kakayahan ng hindi kumpletong Devil Seal tablet na nasa pag-aari ni Alvin at kahit na ang kasakiman ng Imperial Family ay napukaw hanggang sa puntong agawin ito kay Alvin. Hindi ba't hinahayaan lang natin ang iba na umani ng benepisyo?
Si Sherman ay hindi handang gumawa ng pagsisikap, ngunit payagan ang isa pang umani ng benepisyo. Aanihin nila ang benepisyo. Masungit na sinabi ng Ghost Flame, kahit na talagang umani sila ng pakinabang, paano naman? Kung ayaw nilang ibigay sa iyo ang Devil Seal Tablet, maaari kang bumalik upang patayin sila pagkatapos ng ilang taon at lipulin sila para mabawi ang Devil Seal Tablet. Kahit na si Alvin ay kasalukuyang mas mababa sa Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty sa mga tuntunin ng lakas, ngunit hindi na kailangang sabihin, ang kanyang potensyal ay nakakagulat. Kung ang Devil Seal Tablet ay palaging nasa kanyang pag-aari, kung gayon ay maaaring hindi mo na ito kayang agawin mula sa kanyang pag-aari pagkatapos ng ilang taon na lumipas. Sa kabilang banda, kung mahuhulog ang Devil Seal Tablet sa mga kamay ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, sa tulong ko, may ganap akong katiyakan na magkakaroon ka ng lakas para durugin ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty at agawin muli ang Devil Seal Tablet sa loob ng ilang taon. Malinaw na nagsalita si Ghost Flame. Ang Devil Seal Tablet na nasa kamay ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay higit na mas maganda kaysa sa pag-aari ni Alvin. Ang potensyal na banta ni Alvin ay mas malaki kaysa sa Imperial Family. Matalino si Elder Ghost. Hindi tanga si Sherman at naunawaan kaagad ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Ghost Flame. Huwag kang mag-alala, Elder Ghost, kapag natapos na ang martial competition ngayon, tatalakayin ko ito sa aking guro at sa emperador. Naniniwala ako na hanggat pinalalaki ko ito ng maayos, tiyak na magiging interesado sila sa hindi kumpletong Devil Seal Tablet na nasa pag-aari ni Alvin. Ang mga salita ni Sherman ay puno ng kumpiyansa. Sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena. Ang batang eksperto ng Darkstone Empire, si Alvin, ay nakakuha ng unang ranggo sa Dynasty Martial Competition ng ating Dark Cloud Dynasty ngayon at makakakuha ng reward na 50,000 low-grade Origin Stones. Direktang anunsyo ng matanda. Agad na nagkagulo ang mga manunood sa paligid ng Cage Battle Arena. Lalo na ang mga miyembro ng Darkstone Empire ay ngumisi mula tenga hanggang tenga. Swish! Ang isa pang matandang lalaki ay direktang nagpasa ng spatial ring kay Alvin. Iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang tanggapin ito, at pagkatapos niyang tumulo ang dugo dito para itatag ang pagmamayari at kumpirmahin na mayroong 50,000 mababang grado na Origin Stone sa loob nito, basta-basta niyang inalis ang spatial ring. Ang pangalawang ranggo sa Dynasty Martial Competition ngayon ay ang batang henyo na inirerekomenda ng Imperial Family ng ating Dark Cloud Dynasty, si Sherman, at makakakuha siya ng premyo na 30,000 low-grade Origin Stones. Kung ano ang ibinalita ng matanda pagkatapos noon, hindi na ito pinansin ni Alvin. Sa sandaling ito, ang kanyang atensyon ay ganap na bumaba sa basag na tabletang bato na lumutang sa hangin. Now that I think about it, parang kakaiba na ang Devil Seal Tablet ay talagang nakatali sa akin. Lumiwanag ang figure ni Alvin pagdating sa second-class spectating area kung saan nakaupo ang mga miyembro ng Darkstone Empire sa isang kisap mata. Whoosh! Halos sa sandaling bumaba si Alvin sa second-class spectating area, ang Devil Seal Tablet ay lumitaw sa kanyang tabi at lumutang sa himpapawid tulad ng kanyang anino. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na tila may bahagyang at hindi mahahalata na koneksyon sa kanya at sa Devil Seal Tablet. Ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi pamilyar sa kanya. Sa bawat oras na tumutulo ang kanyang dugo sa isang spatial ring at itinatag niya ang pagmamayari nito, magkakaroon siya ng ganitong pakiramdam, ang pakiramdam na konektado ng dugo. 716. Hindi kaya kinilala ako ng Devil Seal Tablet na ito bilang Panginoon nito. Isang nakakabaliw na pag-iisip ang lumitaw sa isipan ni Alvin, at ito ay isang pag-iisip na kahit siya ay naramdaman ay hindi kapanipaniwala. Ngunit kailan ako kinilala ng Devil Seal Tablet na ito bilang Panginoon nito? Ito ay isang bagay na wala siyang kahit katiting na kaalaman. Sa sandaling ito, kahit na nakabalik na si Alvin sa second-class spectating area kung saan nakaupo ang lahat mula sa Darkstone Empire, ang maraming tingin mula sa paligid ng Cage Battle Arena ay nakalock pa rin sa kanya, at nakalock sa Devil Seal Tablet na lumulutang sa kanyang tabi.
Kahit na nakuha na ni Alvin ang karangalan ng numero 1 batang dalubhasa sa Dynasty Martial Competition, ang proseso para makuha ito ay isang bagay na naging dahilan upang ang mga taong naruroon ay labis na naguguluhan, at ito ay hindi kapanipaniwala sa kanila. Para sa kanila, lahat ng nangyari kanina ay masyadong kakaiba. Sa simula, ang lihim na pamamaraan ni Alvin ay nawala ang epekto nito, at siya ay nadurog ng lihim na pamamaraan ni Sherman hanggang sa puntong nasa malaking panganib. Nang akala ng lahat na si Alvin ay matatalo, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang lumitaw sa takdang panahon. Binawi ni Alvin ang isang stone tablet na tila napakakaraniwan at isa pa nga itong sirang stone tablet, at parang kinuha ito sa tabing kalsada. Ngunit ito ay eksaktong isang stone tablet na tulad nito na dumurog kay Sherman hanggang sa punto ng pagsusumit. Kahit na si Sherman na nagsagawa ng kanyang lihim na pamamaraan ay nagtataglay ng isang mabigat na lakas, ngunit wala siyang kahit katiting na lakas upang labanan kapag kaharap ang batong tabletang iyon. Kasunod nito, nakita ng lahat na kasama ang itim na kulay na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman. Ang lihim na pamamaraan na ginawa ni Sherman ay nawala na rin ang epekto nito, at ang sirang stone tablet ay bumalik sa tagiliran ni Alvin kasabay ng pagkawala ng Black Flame brand. Sa huli, si Sherman, na nagtamo ng matinding pinsala, ay tulala sa kinatatayuan. Samantala, si Alvin ay madaling umikot sa likod ni Sherman bago casual na pinutol gamit ang kanyang palad na nabuo bilang isang talam, at direkta niyang pinatumba si Sherman upang angkinan muna sa Dynasty Martial Competition. Ang Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty ay natapos na sa sandaling ito. Hindi mahalaga kung ito ay ang proseso o ang kinalabasan, lahat ng ito ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa simula, inaasahan ng lahat kung gaano kawili-wili ang huling labanan, ngunit walang nag-iisip na ang wakas ay magiging direkta at diretso. Bukod dito, napuno ito ng mga drama. Naramdaman pa nga ng ilang tao na napag-usapan na ito nina Alvin at Sherman kanina at naglalagay sila ng palabas para sa kanila. Whoosh! Nang makita niyang ang hindi pangkaraniwang kilos ng Devil Seal tablet ay lalong tumitingin, nagutos si Alvin sa kanyang pag-iisip at inilagay ang Devil Seal tablet sa kanyang spatial ring. Alvin, binabati kita. Tumingin si Sandro kay Alvin na may mukha na natatakpan ng nasa sabik ng ngiti, at bahagyang nawalan siya ng katinoan. Kahit na siya ang numero 1 dalubhasa sa Darkstone Empire at karaniwang napaka-solemn, ngunit nang makita niyang nauna si Alvin sa Dynasty Martial Competition at nagdulot ng malaking karangalan sa Darkstone Empire, tuluyan na niyang binaliwala ang kanyang katayuan. Talagang napatunayan mo ang kasabihang iyan. Hanggat ito ay ginto, pagkatapos ay magniningning ako ng maliwanag kahit saan man ito mapunta at hindi ililibing, sabi ni Lizardo kay Alvin. Kuya Alvin, mukhang minamaliit kita sa nakaraan. Napabuntong hininga si Marvin. Bukod kay Logan, lahat ng mga batang henyo ng Darkstone Dynasty ay bumati kay Alvin sa sandaling ito. Tinitigan ni Logan si Alvin na may kumikislap na tingin, at kung ano ang iniisip niya sa kanyang isipan ay hindi alam. Natapos na ang martial competition ng ating Dark Cloud Dynasty. 10 kabataang henyo ang nakakuha ng mga kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties na gaganapin isang taon mula ngayon. Sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, isang matandang lalaki ang nag-anunsyo na may malaking boses. Kasunod nito, ang isa pang matandang lalaki ay tumingin sa Emperor. Ngayon, inaanyayahan ko ang ating pinakaiginagalang na emperador na magsabi ng ilang salita. Whoosh! Halos sa sandaling matapos magsalita ang matanda, lumitaw na ang Emperor sa kanyang tabi, at pagkatapos ay tumingin ang Emperor sa paligid bago dahan-daang sinabing, ang Dynasty Martial Competition ngayon ay nagbigay sa akin ng isang malaking kasiyasyang sorpresa. Ang 10 kabataang henyo na nakakuha ng mga kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynauses, na naging dahilan ng pagiging nangunguna sa akin, lalo na ang mga kabataan. Nabigla. Hindi na ako magsasalita pa ng marami. Kayong 10 kabataang henyo ay dapat magtipon-tipon sa Imperial Palace kalahating taon mula ngayon.
Sa oras na iyon, personal kong pangungunahan ang grupo na magtungo sa Ilagang Disyerto, para panoorin ang kompetisyon sa pagitan ng 10 batang henyo ng aking Dark Cloud Dynasty at ng mga batang henyo ng 9 na iba pang dynasties. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng ito, lumitaw ang palanquin ng emperador sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Pagkaraan ng maikling sandali, pumasok ang emperor sa kanyang 8 may dalang palanquin at nawala sa paningin ng lahat, samantalang ang natitirang mga tao mula sa imperial family ay sunod-sunod na iniwan siya. Alvin, hayaan mo akong tingnan kung kaya mo itong protektahan pagkatapos na mapuko ang interes ng imperial family sa Devil Seal tablet na nasa iyo. Bago siya umalis, malamig na sumulyap si Sherman kay Alvin bago lumipad sa tabi ni Aryan at sumunod sa likod ng matandang itim na nakadamit upang umalis. Nang makaalis na ang mga miyembro ng Imperial Family, maraming tao ang sumunod sa kanila. Kasabay nito, napansin ni Alvin na maraming tao ang lumilipat patungo sa lugar kung saan siya naroroon, at ang kanilang mga target ay nakalock sa grupo ng mga tao mula sa Darkstone Empire. Sully, alis muna ako. Nang makita niyang mukhang hindi maganda ang mga bagay, nagpaalam si Alvin kay Lizardo bago tumakas. Swoosh! Hindi man lang nag-react si Lizardo nang umalis na si Alvin sa second-class spectating area para umakyat sa first-class spectating area na pag-aari lamang ng Flare Clan. Sa first-class spectating area ng Flare Clan, ang Flare Clan's patriarch at ang iba pang mga nakatataas ay wala na, at tanging sina Wilbur, Irish, at Elder Kung na lang ang natira. Buti na lang at mabilis akong tumakbo. Nang makita niya ang lahat mula sa Darkstone Empire, kabilang si Sandro, na napapaligiran ng maraming taos-pusong tao, bahagyang natuwa si Alvin sa kanyang puso. Kahit na napansin ng ilang tao na umalis na si Alvin, walang nang-ahas na sundan siya. Ang first-class spectating area ay hindi isang lugar na maaaring akyatin ng lahat. Kuya Darfield, hindi ko inaasahan na darating ang panahon na tatakas ka. Biro ni Elder Kong. Bahagyang napahiya si Alvin, pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng nakasuot ng pulang damit na nakatayo sa gilid ni Wilbur, at nagliwanag ang kanyang tingin. Irish, magkano ang kinita natin? Ngumiti si Irish. Kuya Darfield, dapat mong makita ang iyong sarili. Habang nagsasalita siya, ipinasa ni Irish ang isang spatial ring kay Alvin. Si Alvin ay tumulo ng kanyang dugo at itinatag ang pagmamay-ari ng spatial ring bago tumingin dito sa isang pag-iisip, at sa isang sulyap, nakita niya ang mababang grado na origin stones na nakatambak sa isang bundok sa loob ng spirit ring. Ang mababang grado na origin stones ay hindi bababa sa higit sa 100,000, tama ba? Napakadali para kay Alvin na hulaan ito dahil ang reward para sa una sa Dynasty Martial Competition ay 50,000 low-grade origin stones, at ang origin stone sa harap ng kanyang mga mata ay higit sa doble ng halaga ng 50,000 low-grade origin stones mula noon. Higit sa 107,000, nakangiting sabi ni Irish. Sobra. Nagulat si Alvin, pagkatapos ay tila may naisip siya, at umatras siya at pinasa ang spatial ring na nakuha niya bilang gantimpala sa pagkuha ng una sa Dynasty Martial Competition kay Irish. Irish, hindi ko inaasahan na kikita ka ng ganito kalaki para sa akin. Itago mo itong 50,000 origin stones. Ngunit hindi kumilo si Irish para tanggapin ito, at direkta siyang tumanggi. Kuya Darfield, sabi ko simula pa lang, kahit gaano pa kalaki ang kinita ng 5,000 origin stones mo, sayo na lahat yan. Hindi ko nahihilingin. Mapait na ngumiti si Alvin. Pero hindi ko ine-expect na kikita ito ng ganito kalaki. Keep it. Kahit kunin mo itong 50,000 origin stones, nakakuha pa rin ako ng mahigit 100,000 origin stones mula sa pagtaya. Noong una, nang hindi maapektuhan ng kanyang soul skill si Sherman sa huling laban, wala nang naitutulong si Alvin na pag-asa. Sa oras na iyon, naisip niya ang tumpok ng mababang grade origin stones na iniwan niya kay Irish, at pakiramdam niya ay tiyak na mawawala ang origin stones na iyon. Ngunit hindi niya akalain na ang tadhana ay magbibiro sa kanya. Sa sandaling lumitaw ang Devil Seal tablet, direkta nitong pinigilan at nasugatan pa si Sherman, na nagpapahintulot sa kanya na gawing tagumpay ang pagkatalo.
Kuya Darfield, wala akong pagkukulang sa origin stones. At saka, malaki na ang tubo ng aking ama dahil sa iyo. Mariin na umiling si Irish, at hindi niya maiwasang matawa nang matapos siyang magsalita. Naguguluhan ang ekspresyon ni Alvin. Kuya Darfield, malamang hindi mo pa alam. Sa labanan mo at ni Sherman, ang rate mo ay 1:3, at nilagyan ka ng aking ama ng 100,000 mababang grado na spirit stones. Tumawa si Irish. Sa rate na 1:3, ang paglalagay ng taya na 100,000 origin stones ay magbibigay daan sa isa na makakuha ng 300,000 origin stones. Nanlamig ang mukha ni Alvin nang marinig niya ito, at pagkatapos ay nagmura siya. Who set this rate? Hindi niya ba ako masyadong minamaliit? Kahit na hindi ko alam kung sino ang nagtakda ng rate na ito, maaari kong siguraduhin na ang kapwa ay tiyak na puno ng panghihinayang ngayon. Tumawa si Elder Kong, at pagkatapos ay umiling siya at bumantong hininga. Mas matapang ang eldest master, direktang naglagay siya ng 100,000 origin stones kay Brother Duan. 10,000 origin stones lang ang inilagay ko. Kung alam kong mas maaga kang mananalo, inilagay ko na ang iba pang 20,000 origin stones na mayroon ako. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nagsisisi si Elder Kong. Lolo Kong, hindi ba dahil hindi ka naniniwala kay Kuya Darfield? Galit na inilibot ni Irish ang kanyang mga mata kay Elder Kong, at pagkatapos ay humawak siya sa braso ni Wilbur at nagsimulang tumawa. Si Father pa rin ang mas confident kay Kuya Darfield. Ako ay orihinal na handa na sa pag-iisip na mawala ang 100,000 origin stones na iyon. Ngunit, ang mga salita ni Wilbur ay naging sanhi ng tuluyang paglamig ng ngiti sa mukha ni Irish. Sa ilang sandali, binago ni Irish ang paksa, at ang kanyang pares ng magagandang mata ay kumikislap sa pagkamausisa habang nakatingin kay Alvin at nagtanong. Kuya Darfield, ano yung sirang stone tablet na inilabas mo kanina? Parang hindi spirit weapon. Bago maibuka ni Alvin ang kanyang bibig, sinabi ni Wilbur, pag-uusapan natin ito pagkatapos nating umuwi. Samantala, napansin ni Irish na maraming nagbabagang mga tingin ang bumaril sa kanila mula sa iba pang 7 first class na lugar na nanunood, o mas tiyak, nakatitig sila kay Alvin. Ang tatlong grupo nina Alvin at Wilbur ay pumailang lang sa langit at nagtungo sa Flare Clan Estate. Nang makita nilang nawala ang figure ni Alvin sa kanilang mga mata, ang mapayapang kapaligiran sa iba pang 7 first class na lugar na nanunood ay direktang nasira. Ang manugang na ito ni Lord Wilbur ay talagang pambihira. Oo, mukhang nasa edad 25 si Alvin, at tiyak na hindi lalampas sa 30 ang kanyang tunay na edad. Nadurog niya ang grupo ng mga batang henyo ng ating Dark Cloud Dynasty sa ganoong edad para makuha ang karangalan ng unang pwesto sa Dynasty Martial Competition, talagang isang tagumpay na mahirap makuha. Ayon sa akin, ang kanyang ranking sa tuktok sa Dynasty Martial Competition ay nakuha sa pamamagitan ng pag-asa sa sirang at misteryosong stone tablet na iyon. Kung hindi, hindi siya ang kalaban ni Sherman. Nagtataka ako kung ano ang stone tablet na iyon, talagang nakakatakot. Maraming mga figure na tumayo sa gitna ng mas matataas na ranggo ng Dark Cloud Dynasty na tinalakay ng animated. 717. Tunay na kakilakilabot ang pag-unlad ni Brother Alvin. Si Sandro ay nakatayo sa gitna ng grupo ng mga miyembro ng Zhang Clan habang umiiling siya at bumantong hininga. Ngunit mabilis na naaninag sa kanyang mukha ang isang taos-pusong ngiti. Bilang kaibigan ni Alvin, nakaramdam siya ng kasiyahan para kay Alvin na makamit ang gayong mga tagumpay, samantalang, ang mga mata ng kalapit na Zhang Shuyuan na binalot ng takot ay unti-unting bumalik sa normal pagkatapos naganap na mawala ang figure ni Alvin sa kanyang paningin. Kahit na hindi maaaring maging kaibigan si Alvin, talagang hindi tayo dapat maging kaaway sa kanya. Ang patriarch ng Yale Clan ay nagsalita na may napakabigat na tono. Ang panganay na guro ng Yale Clan, si Brix, na nakatayo sa malapit, ay tumango ng may malalim na pagsang-ayon. Para naman sa pangalawang young master ng Yale Clan, si Ryan, na nakatayo sa malapit, takot na siya ngayon hanggang sa nanginginig ang kanyang mga binti.
Hindi niya akalain na talagang makukuha ni Alvin ang karangalan ng unang pwesto sa Dynasty Martial Competition. Sa kabilang banda, hindi nagtagal bago kumalat ang mga salita ng Yale Clans Patriarch sa iba pang 7 first-class spectating area at naging dahilan upang lubos na sumang-ayon dito ang grupo ng mga figure na nakatayo sa tuktok ng Dark Cloud Dynasty. Sa susunod na walang oras, ang mga salitang ito ay patuloy na kumalat at nakuha ang pag-aproba ng lahat. Mula ngayon, si Alvin, na hindi kilalang tao, ay magiging sikat na figure ng ating Dark Cloud Dynasty. Ang isang binata mula sa isang imperyo ay dinurog ang lahat ng nangungunang mga kabataang eksperto ng ating Dark Cloud Dynasty, at ang kanyang lakas ay nakakabigla na sapat na upang mapunta sa kasaysayan. Mukhang ang Darkstone Empire ay isang magandang lugar talaga. Pupunta ako upang tingnan sa loob ng ilang araw, at marahil ay dadalhin ko ang aking pamilya upang manirahan doon ng permanente. Kahit na ang mga manunood sa paligid ng Cage Battle Arena ay nagsimula ng maghiwa-hiwalay, gayunpaman ang mga tunog ng talakayan ay tumaas at bumaba ng walang katapusan. Ang mga paksa ng talakayan ng karamihan sa mga tao ay umiikot kay Alvin. Isang binata na nakakagulat na bata pa ang unang nakakuha sa Dynasty Martial Competition ngayon, at nalampasan nito ang inaasahan ng lahat. Kasama ang grupo ng mga manunood sa Cage Battle Arena na nagkakalat, hindi nagtagal at ang buong capital ng Dark Cloud Dynasty ay napuno ng pangalan at mga gawa ni Alvin. Halos alam ng lahat na ang taong may karangalan na unang manalo sa Dynasty Martial Competition na ginanap ng Dark Cloud Dynasty sa pagkakataong ito ay isang batang eksperto mula sa Darkstone Empire. Ang batang henyo na ito ay mukhang nasa edad na 25 at nakakagulat na bata. Bukod pa riyan, tinawag siyang Alvin. Nang ang buong Dark Cloud Dynasty's capital ay tinatalakay si Alvin mismo ay masayang umiinom ng tsaa sa estate kasama ang Flare Clan Estate. Ang stone tablet na iyon ay isang bagay na nakita ko sa aking bayan. Nang harapin ang mga tanong ni Wilbur, Irish, at Elder Kong, hindi masyadong nagtago si Alvin at nagsalita tungkol sa pinagmulan ng Devil Seal Tablet. Siyempre, hindi niya binanggit ang mabigat na kaluluwa na lumitaw mula sa loob ng Devil Seal Tablet at inatake siya. Napakalakas ng kaluluwang iyon na mas malakas pa ito kaysa sa Rebirth Martial Emperor, at ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa kabutihang palad ay dahil ang kanyang kaluluwa ay medyo espesyal at hindi kabilang sa mundong ito. Ang katotohanan ng kanyang kaluluwa na hindi kabilang sa mundong ito ay palaging pinakadakilang sekreto ni Alvin, at maging ang kanyang ama, ina, at dalawang kasintahan ay hindi alam. Kaya, hanggat ito ay may kaugnayan sa sekretong ito, talagang hindi ito madaling ibubunyag ni Alvin. Kahit na walang ganap na sekreto sa mundo, ngunit makatitiyak si Alvin na hanggat hindi niya sasabihin ang sekretong ito, talagang imposibleng malaman ito ng ibang tao. Dahil dito ay hindi niya sinasadyang ibahagi ang sekretong ito sa sinuman. Kaya sa ganitong paraan, dahil nakita mong espesyal ang mga salita sa stone tablet na ito kaya iningatan mo ito. Tanong ni Elder Kong. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay nagtanong siya. Elder Kong, isa kang mayamang kaalaman, iniisip ko kung nakikilala mo ang mga salitang ito sa Devil Seal Tablet. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang Devil Seal Tablet na may maliit na bahagi ng katawan ay nabasag ay lumitaw sa gilid ni Alvin at lumutang doon. Seryosong pinalaki ni Elder Kong ang Devil Seal Tablet nang marinig niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya. Hindi ko nakikilala. Kasunod nito, tumingin si Alvin kina Wilbur at Irish, at pareho silang umiling at ipinahiwatig na hindi nila ito nakikilala. Sayang. Mukhang makakahanap lang ako ng makakakilala sa mga salitang ito pagkatapos kong magtungo sa foreign land sa hinaharap. Sinadya ni Alvin na bumantong hininga. Tumango si Kuya Kong. Ang mga dayuhang lupain ay walang hangganan, at maraming eksperto doon na kasing dami ng mga ulap. Marahil ay may mga taong may mayaman na kaalaman na makikilala ang mga salitang ito. Bukod pa riyan, dahil ang batong tabletang ito ay may kakayahang sugpuin si Sherman pagkatapos niyang gamitin ang kanyang lihim na pamamaraan, sa palagay ko ay hindi ito isang ordinaryong bagay, at maaari itong makapagbigay ng kasiya siyang sorpresa kay Brother Duan sa hinaharap.
Kalimutan ng tungkol sa mga kaaya-ayang sorpresa, pinakatakot ako na nagdudulot ito sa akin ng pagkabigla at takot. Umiling si Alvin, at tinitigan niya ang Devil Seal tablet na may masalimuot na tingin. Kahit na hindi niya alam kung ano ang Devil Seal tablet, ni hindi niya alam ang pinagmulan ng Devil Seal tablet. Ang kanyang pakikipagtagpo sa Swamp of Death noong mga nakaraang taon ay nagbigay daan sa kanya na mapagtanto na ang Devil Seal tablet na ito ay lubhang pambihira. Ang Devil Seal tablet ay talagang may kakayahang magsil ng ganoong kakilakilabot na kaluluwa sa loob nito, at kung hindi dahil sa kanya na pinalabas ang mabigat na kaluluwang iyon, marahil ang mabigat na kaluluwang iyon ay mapipigilan pa rin sa loob ng Devil Seal tablet hanggang ngayon. Kahit na ang isang kaluluwa na mas mabigat kaysa sa kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor mula sa lahat ng mga taon na iyon ay pinigilan sa loob ng Devil Seal tablet. Natitiyak kong ang Devil Seal tablet na ito ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Ito ay isang bagay na lubos na natitiyak ni Alvin. Ang stone tablet na ito ay hindi simple. Si Wilbur na hindi pa nagsasalita mula pa noong una ay nagbigay ng pambihirang komento. Kasabay nito, halatang may bahagyang takot sa mga mata ni Wilbur. Ama, mayroon ka bang naunawaan? Curious na tanong ni Irish. Agad, tumingin sina Alvin at Elder kung kay Wilbur. Hindi. Umiling si Wilbur. Kung gayon ikaw. Nagulat si Irish. Intuit ayon, sabi ni Wilbur. Naramdaman ni Alvin ang isang alon ng kawalan ng pagsasalita. Noong una ay inakala niya may naunawaan si Wilbur, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas ang salitang ito sa huli, at naging dahilan ito ng bahagyang pagkadismaya niya. Uncle Flair, Irish, Elder Kong. Balak kong umalis sa capital bukas. Biglang, tila may naalala si Alvin, at kinausap ang tatlong grupo ni Wilbur. Kuya Darfield, pupunta tayo sa Hilagang Disyerto kalahating taon mula ngayon para magtipon kasama ang mga batang henyo ng iba pang 9 na dynasties at isagawa ang martial competition ng 10 dynasties. Bakit ka aalis sa oras na ganito? Tanong ni Wilbur. Hindi ba't mas mabuting manatili sa kabisera sa loob ng kalahating taon na ito at pagbutihin ang iyong lakas? Tumango sina Wilbur at Elder habang pareho silang sumang-ayon sa mga salita ni Irish. Irish, kung wala akong gagawin, ayos lang na manatili ako sa kabisera. Ngunit, aalis ako sa Kapitolyo sa pagkakataong ito para harapin ang ilang bagay. Nang matapos magsalita si Alvin, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, si Alvin ay tila naging isang makamandag na ahas na tumatambangan, at siya ay saysubog upang manakit at pumatay ng isa pa anumang oras. Naramdaman ng tatlong grupo ni Irish ang layunin ng pagpatay na nasa mga salita ni Alvin, at hindi mapigilan ni Irish na magtanong. Kuya Darfield, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Nang makita niya si Irish na nakatingin sa kanya na may isang titig na nagdadala ng pananabik, si Alvin, na orihinal na walang balak na sabihin, ay bumantong hininga at pagkatapos ay nagsalita tungkol sa usapin ng 7-Star Sword Sect na nalipol ilang taon na ang nakararaan. Ang 7 sekta na Sword. Ang sekta sa kaharian ng Imperial ng Azure Forest na binanggit mo sa Phoenix Nest City kanina. Natigilan si Irish. Oo. Tumango si Alvin, at ang kanyang mga mata ay hindi namamalayang may bahid ng pulang-pula, at maging ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis. Sa sandaling ito, hindi naiwas ang alalahanin ni Alvin ang mga eksenang naganap sa tuktok ng Duby Peak ng 7-Star Sword Sect noong mga nakaraang taon. Sa oras na iyon, ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect ay bumaba ng napakarami, at pagkatapos ay naglunsad sila ng patayan laban sa mga miyembro ng 7-Star Sword Sect, na naging sanhi ng pag-agos ng tuktok ng Duby Peak na may mga ilog ng dugo at nakatambak ng mga bangkay sa mga bundok. Nang maalala niya ang presyong binayaran ng mga nakatataas sa 7-Star Sword Sect para payagan siyang umalis, huminga ng malalim si Alvin habang nakapikit ang kanyang mga mata sa sakit. Sa simula, ang poot na ito ay nabaon na sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ang mga ito ay naalala niya sa kanyang sarili ngayon. Dahil taglay na niya ang kakayahang maghayganti ngayon. Kuya Darfield, gusto rin kitang sundan, sabi ni Irish kay Alvin. Irish,
Ito ay isang personal na bagay sa akin, ikaw. Alam ni Alvin na may mabuting hangarin si Irish, ngunit tumanggi siya dahil hindi mahirap para sa kanya na harapin ang Azure Forest Trisect gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit hindi pa tapos si Alvin sa pagsasalita nang harangin siya ni Irish. Kuya Darfield, wala naman akong gagawin sa bahay. Payagan mo na lang akong sundan ka. Hindi masamang magpahinga. Wala pa si Alvin sa oras para magsalita na si Wilbur. Susundan ko kayong dalawa. Haha. Dahil pupunta ang eldest master, natural na kailangan ko ring pumunta, sabi ni Elder Kong. Mapait na ngumiti si Alvin. Alam niyang masasabing na ayos na ang usaping ito. Nang malaman ni Alvin kung bakit si Wilbur ang magkukusa na sundan siya pabalik. Nagsalita muli si Wilbur. Alvin, habang ako at si Irish ay sumusunod sa iyo pabalik sa oras na ito, pupunta kami sa iyong ama at ina sa daan. Maaari itong ituring na isang advance na pagpupulong ng mga kamag-anak. Pare, ano ang pinagsasabi mo? Namula ang magandang mukha ni Irish nang marinig niya si Wilbur, at ang kanyang mukha ay parang anumang oras ay tutulo ang dugo mula rito. Sa wakas ay nalaman ni Alvin ang dahilan kung bakit gustong bumalik sa kanya ni Wilbur. Lumalabas na ang layunin ni Wilbur ay ang kanyang mga magulang, at iyon ang dahilan kung bakit naramdaman niyang may mali. Uncle Flair, Irish, Elder Kong. Babalik muna ako at magpahinga. Nagpaalam si Alvin bago tumakas. Pagkatapos niyang bumalik sa sarili niyang maliit na patio, isinara ni Alvin ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid bago muling binawi ang Devil Seal tablet at maingat na pinag-aralan ito. Patuloy kong nararamdaman na ang kulay itim na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman ay hindi nabuo mula sa isang lihim na pamamaraan. Anong lihim na pamamaraan ang may kakayahang payagan ng isang martial artist ng ika-9 na antas ng Void Initiation Stage na mapabuti ang kanyang origin energy at kaluluwa sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage sa maikling panahon? Ang pinaka-absurd sa lahat ay ang side effect nito ay nagdulot lamang sa kanya ng pagkawala ng katwiran habang ang lihim na pamamaraan ay naisakatuparan. Maaari ba itong isaalang-alang bilang isang side effect? Hindi ito pinaniwalaan ni Alvin anuman ang mangyari. Bukod dyan, noong kaka-withdraw ko pa lang ng Devil Seal tablet, si Sherman na nagsagawa ng kanyang secret technique at nawala ng dahilan ay biglang nagsalita sa halip. Ang boses noong mga oras na iyon ay nakakatakot at may edad na boses, at hindi iyon sariling boses ni Sherman. Maaari bang may isa pang kaluluwa na umiiral sa loob ng katawan ni Sherman? Sa kritikal na sandali, kayang kontrolin ng kaluluwang iyon ang katawan ni Sherman at tulungan siyang labanan ang kanyang mga kaaway. 718. Kung si Alvin ay isang ordinaryong Void Initiation Stage na martial artist, natural na imposible na mag-isip siya ng ganoon. Ang dahilan kung bakit siya nag-isip ng husto at ang kanyang hula ay batay sa ebidensya ay ganap na dahil siya ay sumanib sa 2 panghabang buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Bukod dito, minsan ay nakatagpo siya ng isang mabigat na kaluluwa na gustong sirain ang kanyang kaluluwa at agawin ang kanyang katawan. Kaya, walang mas malinaw tungkol sa mga kaluluwang kumukuha ng katawan ng iba kaysa kay Alvin. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kung ang kaluluwa ng isang tao ay sapat na malakas, maaaring direktang sirain ng isa ang kaluluwa ng iba at sakupin ang katawan ng tao, na epektibong papalitan ng tao. Gayunpaman, kung ang kaluluwa ng isang tao ay dumanas ng matinding dagok at isang hindi kumpletong kaluluwa na lang ang natitira, kung gayon ay mahirap sirain ang kaluluwa ng iba at sakupin ang katawan ng tao. Ngunit, kahit na imposibleng ganap na sakupin ang katawan ng tao, ngunit hindi isang problema na sakupin ito sa loob ng maikling panahon. Nang maisip hanggang dito, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas naramdaman niyang tama ang hula niya. Bukod pa dyan, nang makatagpo ko ang Devil Seal tablet sa lahat ng mga taon na iyon, mayroong isang mabigat na kaluluwa na nakatatak sa loob nito. Sa madaling salita, ang Devil Seal tablet ay may kakayahang mag-seal ng mga kaluluwa.
Samantalang noong lumitaw ang kulay itim na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman, ang kanyang katawan ay malamang na agad na inookupahan ng isa pang kaluluwa. Nagtataka ako kanina kung bakit ang Devil Seal tablet ay lalong hindi mapakali kapag ang maliit na itim na tuldok ay lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Sherman, at nagkusa pa itong atakihin si Sherman sa sandaling umalis ito sa aking spatial ring at huminto lamang sa pag-atake sa aking spatial ring at huminto lamang ang itim na tuldok sa pagitan ng mga kilay ni Sherman. Naglaho. Ngayon kapag naiisip ko ito, ganap akong nababagay sa aking hula. Ang Devil Seal tablet ay tina-target ang kabilang kaluluwa sa loob ng katawan ni Sherman, at kapag ang kaluluwang iyon ay pansamantalang sumakop sa katawan ni Sherman, ito ay magbubunga ng puot ng Devil Seal tablet. Ngunit kapag ito ay nagtago, ang Devil Seal tablet ay magiging walang magawa laban dito. Ang pag-iisip ni Alvin ay unti-unting naging malinaw. Mukhang pambihira talaga ang hindi inaasahang pagkikita ni Sherman. Sa totoo lang, may isang mabigat na kaluluwang nakatago sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin na bukod sa nangangailangan ng mga partikular na kondisyon, ang isang kaluluwa na may kakayahang umalis sa katawan ay dapat nasa Martial Emperor stage. Sa madaling salita, ang kaluluwa sa loob ng katawan ni Sherman ay dating isang mabigat na eksperto sa Martial Emperor stage. Ang kaluluwa ng dalubhasa sa Martial Emperor stage na iyon ay dapat na isang hibla lamang ng isang hindi kumpletong kaluluwa. Kung hindi, ang katawan ni Sherman ay matagal nang inookupahan nito. Ito ay isang bagay na ganap na kayang kumpirmahin ni Alvin. Pagkatapos ng isang hindi kumpletong kaluluwang sumakop sa katawan ni Sherman, may kakayahan itong pahusayin ang lakas ni Sherman ng 4 na antas sa maikling panahon, at tumalon pa ito sa isang yugto. Kahit na ang Rebirth Martial Emperor ay maaaring hindi kayang gawin ito sa kanyang kapanahunan. Napakunot ang noo ni Alvin nang maisip niya ito. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, hindi mahalaga kung ito ang kanyang unang buhay o ang kanyang pangalawang buhay, siya ang numero 1 eksperto na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent, at walang sinuman ang makakapantay sa kanya. Marahil, mayroon talagang mga pag-iral na mas malakas kaysa sa Rebirth Martial Emperor sa walang hangganang karagatan. At saka, ang Rebirth Martial Emperor ay minsang nahulaan na hindi magiging kakaiba kung mayroong mga buhay na mas malakas pa kaysa sa kanya sa walang hangganang karagatan. Marahil, walang limitasyon sa universo. Ang pagtayo sa tuktok ng Cloud Continent ay hindi nangangahulugan na ang isa ay nakatayo sa tuktok ng buong mundo. Bukod sa Cloud Continent, ang mundong ito ay naglalaman ng walang hangganan at misteryosong karagatan. Bukod sa Cloud Continent, maraming eksperto ang posibleng nakatago sa kailaliman ng walang hangganang karagatan. Maaaring ang Martial Emperor stage expert sa katawan ni Sherman ay mula sa Oceanic area sa labas ng Cloud Continent. Hulaan muli ni Alvin. Nakahiga si Alvin sa kanyang kama at tumitig sa kisame, at kumislap ang kanyang tingin. Mukhang may kakayahan ang Devil Seal tablet na kontrahin ang kaluluwa ng mga eksperto sa Martial Emperor stage. Sa ganitong paraan, hanggat ang Devil Seal tablet ay nasa akin, ang kaluluwa ng Martial Emperor stage expert sa katawan ni Sherman ay hindi makakatulong kay Sherman na makitungo sa akin. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos niyang kumpirmahin ito, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Alvin sa kanyang puso. Sa totoo lang, kahit na lumampas sa kanyang inaasahan na makaharap si Sherman ngayon, hindi siya papayag na matalo sa mga kamay ni Sherman. Sa sandaling malapit na siyang talunin sa kamay ni Sherman at bawiin ang Devil Seal tablet, nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso dahil matatapakan siya sa ilalim ng mga paa ng isang kalaban na natalo niya noon. Ito ay isang eksena na hindi niya gustong makita, at ito ay naging sanhi ng kanyang labis na pagkadismaya. Sa kabutihang palad, kinuha niya ang Devil Seal tablet sa oras at ginawang tagumpay ang pagkatalo. Sa Imperial Palace, sa loob ng isang magandang pinalamutian na audience hall ng isang palasyo. Imperial Uncle, guro at disipulo ay dumating upang hanapin ako sa ganoong kalalim na oras, may apurahang bagay ba? Tiningnan ng Emperor ang matandang lalaki na nakaitim na nakadamit at binata na nakasuot ng puti na pumasok sa audience hall habang dahan-dahan itong nagsasalita. Hindi ko pa alam kung ano talaga iyon.
Ngunit sinabi ni Sherman na sasabihin niya sa ating dalawa kapag nakita ka niya, sabi ng matanda. Sherman, may na-encounter ka ba na nagdudulot ng gulo para sa iyo? Ano man ito, huwag mag-atubiling magsalita tungkol dito. Hanggat nasa kakayahan ito ng Imperial Family, tiyak na tutulungan kitang alagaan ito ng naaangkop. Magiliw na nagsalita ang emperador kay Sherman. Tumaas ang kilay ni Sherman. Pagkatapos ng Dynasty Martial Competition ngayon, napansin niya na karamihan sa mga tao sa loob ng Imperial Palace ay may iba't ibang ugali kapag nakaharap sa kanya, at ang mga taong ito ay kasama ang emperador na nauna sa kanya. Siyempre, alam niya na ang bagay na nagudyok sa lahat ng ito ay dahil sa lakas at halaga na ipinahayag niya noong Dynasty Martial Competition. Sapat na ang kanyang mundo para tingnan siya ng emperador, at maging sanhi ng pagmamataas ng Imperial Family sa kanya. Kamahalan, hindi ako nakaranas ng anumang kahirapan, ngunit ito ay bahagyang nauugnay sa benepisyo ng Imperial Family, kaya kailangan kong magsalita tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Sherman. May kaugnayan sa benepisyo ng Imperial Family. Ilang salita lamang ang pumukaw sa interes ng emperador at ng matanda. Magsalita ka, sabi ng emperador. Oo. Tumango si Sherman. Kamahalan, guro. Ang kritikal na salik na naging dahilan ng pagkatalo ni Alvin sa akin ngayon ay ang sirang batong tapyas na iyon, at sa palagay ko ay napansin ninyo iyon, tama ba? Sabay na tumango ang emperor at ang matanda. Ang bagay na pinaka hindi malilimutan sa kanila ngayon ay sa sandaling matatalo na si Alvin sa kamay ni Sherman, ang eksenang ginawa niyang tagumpay ang pagkatalo. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Alvin na gawing tagumpay ang pagkatalo ay ganap na umasa sa tila normal na sirang stone tablet. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang dalawang mata, hindi sila makapaniwala na ang isang ordinaryong stone tablet na tulad niyan ay talagang may kakayahang alisin ang lihim na pamamaraan ni Sherman at maging kritikal na salik na tumutukoy sa tagumpay ni Alvin. Kahit ngayon, napuno pa rin sila ng kuryosidad sa stone tablet na nasa pag-aari ni Alvin, curious kung ano mismo ang lihim na nilalaman ng tila ordinaryong stone tablet na iyon. Pagkatapos ng labanang ito, natural na hindi nila iisipin na isa lamang itong ordinaryong stone tablet. Anong biro? Kung ito ay isang ordinaryong stone tablet, kaya ba nitong tulungan si Alvin na unang sakupin sa Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty? Nagtataka ako kung ang iyong kamahalan at master ay interesado na malaman ang mga lihim ng tablet na bato na iyon. Mabagal na nagsalita si Sherman habang pinukaw niya ang interes ng emperor at ng matandang lalaki. Alam mo ang tungkol dito. Nagningning ang mga mata ng emperor at hindi napigil ang magtanong. Kahit na hindi nagsasalita ang matanda, nakatitig pa rin siya kay Sherman at halatang naghihintay ng isasagot nito. Tumango si Sherman, at pagkatapos ay sinabi niya, iyan ay isang saint weapon na lumalampas sa lahat ng spirit weapons. Ang Saint Weapons ay hindi nakatali sa dami ng amplification na ibinibigay, at ito ay kadalasang nakatarget sa paggamit sa iba't ibang aspeto. Bukod sa pagbibigay ng isang amplification ng lakas, ang isang Saint Weapon ay nagtataglay ng iba't ibang napakalalim na kakayahan. Napahinto sandali si Sherman nang magsalita siya rito. Saint Weapon. Ang emperor at ang matandang lalaki ay may nalilitong ekspresyon nang marinig nila ito, dahil ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang pagkakaroon ng isang saint weapon. Ngunit narinig nila ang isang bagay na malinaw, at iyon ay ang saint weapon ay isang pag-iral na higit sa lahat ng mga sandata ng espiritu. Sherman, bakit mo alam ang lahat ng ito? Tanong ng matanda sa mahinang boses. Sinabi ni Sherman, Guro, sa palagay ko ay curious ka kung bakit mabilis din tumaas ang lakas ko. Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay dahil sa isang hindi sinasadyang engkwentro na nakuha ko kanina. Sa loob ng hindi inaasahang pagkikitang iyon, nalaman ko ang tungkol sa maraming bagay na hindi ko alam sa nakaraan, at kabilang sa kanila ang saint weapon na ito. Nakakaharap na engkwentro. Nagkatinginan sa tenga ang emperor at ang matanda at tumango. Matagal na nilang nahulaan na si Sherman ay nakuha ang kanyang kasalukuyang nakakagulat na paglilinang dahil sa ilang nakakagulat na hindi inaasahang pagkikita. Kung hindi banggitin ang paglampas kay Hugh, maaaring hindi siya katapat ni Hines.
Ano ang ibig mong sabihin na ang sirang stone tablet na nasa pag-aari ni Alvin ay talagang isang saint weapon? Nagliwanag ang mga mata ng Emperor at bahagyang bumilis ang kanyang paghinga. Oo. Tumango si Sherman, at pagkatapos ay sinabi niya, "Kamahalan, nakita mo na ang saint weapon sa pag-aari ni Alvin ngayon." Bukod sa pagiging isang nakakasakit na saint weapon, ang kanyang saint weapon ay nagtataglay ng kakayahan na kontrahin ang iba't ibang mga lihim na diskarte. Ito ay dahil dito kaya ako matatalo niya ngayon. Bukod dito, kung ang isa ay magsasama ng origin energy ng isang tao sa isang saint weapon, ito ay karaniwang magbibigay ng amplification ng 100% na higit pa sa isang grade 1 spirit weapon. Natapos ang pagsasalita ni Sherman sa isang paghinga, at bahagyang kaba ang nakapaloob sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ngayon, hinihintay niyang makuha ng isda ang pain. Kung kukuha ng pain ang kamao o hindi siya sigurado, kaya medyo kinabahan siya. Offensive saint weapon. Isang amplification ng 100%. Ang mga mag-aaral ng Emperor ay hindi napigil ang maghigpit nang marinig niya si Sherman. Bukod dito, nagtataglay ito ng kakayahang kontrahin ang iba't ibang sikretong diskarte. Anong kakayahan ng taglay ni Alvin para talagang makakuha ng ganoong langit na lumalaban sa saint weapon? Nang matapos siyang bamulong, bahagyang sumimangot ang Emperor habang ang kasakiman ay bumabalot sa kanyang mga mata. "Sherman, hindi biro ang bagay na ito. Sigurado ka?" Isang hakbang pa ang kinumpirma ng matanda. "Master, natural na totoo ang sinabi ko." Nagmamadaling sumagot si Sherman. Kahit na ang Devil Seal tablet na nasa pag-aari ni Alvin ay hindi kumpleto, ngunit gaano man kalubha ang estado nito, bahagi pa rin ito ng Supreme Saint Weapon, ang Devil Seal tablet, at hindi mahirap makakuha ng amplification ng 100% na lakas kapag pinagsama ang origin energy ng isang tao dito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang maliit na fragment ng Devil Seal tablet na hawak niya ay may kakayahang magbigay ng amplification ng 100% basta't handa siyang isama ang kanyang origin energy dito. Siyempre, hindi siya naglakas loob na gamitin ito kapag maraming tao sa paligid. Kahit na ito ay isang maliit na fragment ng isang stone tablet, isang bagay na nagbigay ng amplification ng 100% ay sapat na upang iguhit ang kasakiman ng sinumang martial artist. Kahit na siya ay nagtataglay ng tulong ng Ghost Flame, ngunit dahil sa kanyang cultivation na masyadong mababa, ang tulong ng Ghost Flame sa kanya ay limitado. Kaya wala siyang choice kundi ihagis ang fragment ng Devil Seal tablet sa kanyang spatial ring. 719. Hindi nag-alala si Sherman na ilantad ng Imperial Family ang kanyang mga kasinungalingan pagkatapos nilang makuha ang hindi kumpletong Devil Seal tablet mula kay Alvin. Siyempre, kahit may pinagpigilan siya, lahat ng ginawa niya ay hindi kasinungalingan. "Kamahalan, guro, ito ang gusto kong sabihin sa inyong dalawa ngayon. Kung makukuha ng ating Imperial Family itong Saint Weapon, kung gayon ito ay lubos na kapakipakinabang at ganap na hindi nakakapinsala sa ating Imperial Family." Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nasasabik si Sherman. "Sherman, ang dami mong nasabi. Ngunit hindi ito dahil hindi ka nagbitiw sa iyong pagkawala kay Alvin ngayon at gusto mong gamitin ang Imperial Family para harapin si Alvin, di ba?" Biglang kumalma ang Emperor at ang kanyang matalinong mga mata ay tumitig kay Sherman habang dahan-dahan itong nagsasalita. Hindi nangangahas si Sherman. Si Sherman ay nagmamadaling umiling, at pagkatapos ay idinagdag niya. "Kung hindi naniniwala ang kamahalan sa sinabi ko kanina, handa akong sumumpa ng tribulation." Habang nagsasalita siya, at bago pa makabawi ang Emperor at ang kanyang ina mula sa kanilang pagkagulat, naiipit na niya ang kanyang daliri at naging sanhi ng pagbuhos ng sariwang dugo sa langit bago sumumpa sa malinaw na boses. "Ako, si Sherman, ay sumusumpa sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation na kung ang sirang batong tapyas na nasa pag-aari ni Alvin ay hindi isang Saint Weapon at hindi nagtataglay ng amplification na 100%, kung gayon ako, si Sherman, ay handa na sabog hanggang mamatay ng 99 Heavenly Tribulation." Kasunod nito, umalangaw-ngaw ang siyam na kulog sa kalangitan sa itaas ng palasyo ng Imperial, at nabigla ang karamihan sa mga tao sa Imperial Palace.
Kahit na ang mga tao sa lugar na malapit sa Imperial Palace ay narinig ang siyam na matunog na kulog na ito. Sa ilang sandali, ang sulok ng kabisera kung saan matatagpuan ang Imperial Palace ay ganap na nagkakagulo. Napakaraming kulog ang umalangaw-ngaw, uulan kaya. Anak, tulungan mo si nanay na ipasok ang mga damit na natutuyo sa labas. Sige. Ito ay mga tinig na umalangaw-ngaw mula sa isang slum sa likod ng isang malayong eskinita malapit sa Imperial Palace, at ito ay pag-aari ng isang balo at ng kanyang anak. Sila ay mga taong sumasakop sa pinakamababang antas ng Dark Cloud Dynasty, at mga ordinaryong tao lamang na hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng siyam na matunog na kulog na iyon. Ito ay ang 99 Heavenly Tribulation. Mukhang may nanumpa sa Imperial Palace sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation, pero iniisip ko kung sino iyon. Nahulaan ng maraming martial artist ang kahulugan ng siyam na matunog na kulog na ito. Hindi nagtagal, ang balita ng isang tao sa Imperial Palace na nanumpa sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation ay kumalat sa buong capital at naging kilala sa lahat. Ang 99 Heavenly Tribulation ay isang oath tribulation, at kapag ang isang tao ay nanumpa sa ilalim nito, walang sino man ang makakalaban dito. Kung hindi, ang taong iyon ay sisubog hanggang sa mamatay ng makalangit na kapigatian. Sa loob ng audience hall. Nang makita nila na pagkatapos manumpa si Sherman sa ilalim ng makalangit na kapigatian, gayunpaman ang makalangit na kapigatian ay hindi gumawa ng karagdagang aksyon, ni may anumang intensyon na parusahan si Sherman, ang emperador at ang nakaitim na matandang lalaki ay lubusang naniwala kay Sherman. Sherman, bumalik ka muna. Huwag mong sasabihin sa ibang tao ang bagay na ito. Pati na ang kapatid mo. Tumingin ang matandang lalaki kay Sherman at nagsalita ng may tame-time na ekspresyon. Huwag kang mag-alala, Master, alam ko ang dapat kong sabihin at hindi dapat. Taos-pusong nangako si Sherman at tumango bago tumalikod at umalis sa audience hall. Nang lumingon siya, ang isang ngiti ng pagiging matagumpay sa kanyang plano ay lumitaw sa mukha ni Sherman, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malamig na liwanag na tila naghihintay na lumunin ang kanyang mga kaaway. Mabuti ang ginawa mo. Kalalabas lang niya ng audience hall nang magsimulang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang isang nakakatakot at matanda na boses. Salamat sa papuri, Elder Ghost. Nagmamadaling sumagot si Sherman at hindi nang ahas na maging walang galang kahit kaunti. Naunawaan ko na ang iyong Panginoon at ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud na iyon ay napukaw na ang kasakiman sa hindi kumpletong Devil Seal tablet na nasa pag-aari ni Alvin. Hindi magtatagal bago sila kumilos. Nagpatuloy ang Ghost Flame. Sa kasamaang palad, si Alvin ay hindi maaaring mamatay sa aking kamay. Nakakapanghinayang. Napabuntong hininga si Sherman. Sinabi ni Ghost Flame nang may paghamak, kahit na hindi masama ang likas na talento at kakayahang umunawa ni Alvin. Maraming tao sa labas ng mundo ang nagtataglay ng mahusay na likas na talento at mas malakas na kakayahan sa pag-unawa kaysa sa kanya. Kapag lumabas ka sa munting kanayunan na ito sa hinaharap, malalaman mo kung gaano kalaki ang mundo sa labas. Bago ang ilang henyo na eksperto sa labas ng mundo, si Alvin ay talagang wala. Mabagal na nagsalita si Ghost Flame. Kapag naaalala mo ang sandaling ito sa oras na iyon, makikita mo talaga kung gaano kakatawa sa sandaling ito. Naiintindihan ko. Tumango si Sherman, at nawala ang panghihinayang sa kanyang mukha. Si Alvin ay natural na hindi alam ang plano ng Imperial Family laban sa kanya, at siya ay kasalukuyang mahimbing na natutulog sa lupain ng mga pangarap. Aalis na sana siya sa Dark Cloud Dynasty at babalik sa Azure Forest Imperial Kingdom bukas, at ang kanyang damdamin ay labis na lumakas at lubos na hindi mapakali upang linangin o maunawaan ang konsepto. Natulog si Alvin hanggang sa lumiwanag ang langit bago nagising. Pagkatapos niyang magising, walang kamalay-malay na inilabas ni Alvin ang Devil Seal tablet. Nanaginip ako kagabi. Sa panaginip, ang Devil Seal tablet ay maaaring gamitin bilang isang sandata ng espiritu. Sabi nga sa kasabihan, kung ano ang iniisip mo sa araw, mapapanaginipan mo sa gabi. Iniisip ko kung matutupad ba ang mga pangarap ko. Whoosh!
Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi nag-atubili si Alvin na direktang isama ang kanyang origin energy sa Devil Seal tablet. Sa sandaling ito, 12 sinaunang may sungay na silwete ng dragon ang nakapulupot mula sa langit sa itaas ng Alvin na may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Kasama ang Devil Seal tablet na nababalot ng isang layer ng origin energy, napansin ni Alvin na isa pang 12 ancient horned dragon silhouette ang lumitaw sa gilid ng umiiral na 12 ancient horned dragon silhouettes. Ito. Natulala si Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay paminsan-minsan lamang, at kahit na napanaginipan niya ito kahapon, sinabi lamang sa kanya ng panaginip na ang Devil Seal tablet ay maaaring gamitin bilang isang sandata ng espiritu. Hindi nito sinabi na kapag ang Devil Seal tablet ay ginamit bilang isang spirit weapon, ito ay may kakayahang magbigay ng amplification ng 100%. Isang amplification ng isang buong 100%. Ito ay tila kaya lamang na makamit ng quasi-royal grade spirit weapons na pinino ng Rebirth Martial Emperor noong mga nakaraang taon, tama ba? Si Alvin ay nagtataglay ng isang quasi-royal grade na spirit weapon na hawak niya, at ang espada na pag-aari ng Sword Monarch na may puting damit na nakuha niya sa Sword Monarch's treasure. Iyon ay isang quasi-royal grade spirit sword, at ito ay may kakayahang magbigay ng isang amplification ng isang buong 100%, ngunit ngayon, si Alvin ay ganap na natulala nang mapansin niyang ang Devil Seal tablet na nasa kanyang pag-aari ay nagtataglay ng kakayahang magbigay ng amplification na 100%. Makalipas ang ilang sandali ay nakabawi siya sa kanyang pagkagulat. Mukhang hindi simple ang Devil Seal tablet na ito. Sa ilalim ng kanyang kuryosidad, ipinagpatuloy ni Alvin ang pag-aaral ng Devil Seal tablet, ngunit wala na siyang ibang napansin matapos itong pag-aralan ng matagal. Kuya Darfield. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, ang boses ni Irish ay tumunog mula sa labas ng kanyang silid, at ngayon lang iniligpit ni Alvin ang Devil Seal tablet at naghilamos bago nagpalit ng bagong damit at lumabas ng kanyang silid. Irish, magandang umaga. Pagkatapos niyang lumabas ng kanyang silid, naligo si Alvin sa ilalim ng banayad na sikat ng araw sa umaga habang bahagyang ngumiti at binati si Irish na nakatayo sa labas ng courtyard. Kuya Darfield, sabay na tayong mag-almusal. Aalis tayo pagkatapos nating mag-almusal, sabi ni Irish kay Alvin. Okay. Tumango si Alvin. Pagkatapos ng kanyang almusal, inabisuhan ni Alvin sina Wilbur, Irish, at Elder kung bago bumiyahe sa Darkstone Estate na tinutuluyan ng mga miyembro ng Darkstone Empire. Dumating siya sa oras na ito pangunahin upang magpaalam kina Lizardo at Sandro. Pagkatapos niyang magpaalam kay Sandro, natagpuan ni Alvin si Lizardo. Suli, balak kong maglakbay sa Azure Forest Imperial Kingdom at sa Crimson Sky Kingdom. Gusto mo bang sundan ako? Naisip lang talaga ni Alvin na itanong ito sa huling minuto. Ang Crimson Sky Kingdom ay hindi lamang ang kanyang bayan, ngunit ito rin ang bayan ni Lizardo. Ang orihinal na akala ni Alvin ay sasang-ayon si Lizardo, dahil ayon sa kanyang kaalaman, si Lizardo ay hindi nakabalik sa Crimson Sky Kingdom sa loob ng maraming taon, hindi pa banggitin ang pakikipag-usap sa ilang mabubuting kaibigan mula sa nakaraan. Ngunit sa halip ay tumanggi si Lizardo. Alvin, hindi muna ako babalik sa ngayon. Hahanapin ko ang aking guro sa susunod na 2 araw, at malamang na ako ay gumala sa iba pang mga dinastiya sa loob ng ilang panahon. Suli, inaakala ko na kapag nagkita tayo sa susunod, ang lakas mo ay tiyak na magugulat sa akin. Tumawa si Alvin. Sa ganang kanya, tiyak na ang Panginoon ni Lizardo ang nagnanais na pahintulutan si Lizardo na dagdagan pa ang kanyang lakas bago dumating ang martial competition ng 10 Dynasties, at ito ang pumukaw sa kanyang intensyon na dalhin si Lizardo sa paligid para gumala sa iba pang mga dinastiya. Sa kasalukuyang cultivation ni Lizardo, hindi pa banggitin ang pakikipagkompetensya sa mga nangungunang kabataang henyo ng iba't ibang dynasties, marami pang ang mga tao sa Dark Cloud Dynasty ang maaaring talunin siya. Natatakot ako na baka sa susunod na pagkikita natin ay mas nakakagimbal ang lakas mo. Napabuntong hininga si Lizardo. Noong nakaraan, kasama ang maraming beses na pagsulong ng kanyang lakas ng mabilis, naramdaman niyang dapat niyang malampasan si Alvin.
Ngunit nang makita niyang muli si Alvin at nasaksihan ang lakas na ipinahayag ni Alvin, sa halip ay naramdaman niya ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tila may hindi malulutas na bangin sa pagitan niya at ni Alvin, at gaano man kalaki ang pagsisikap niya, hindi niya nalampasan ang bangin na iyon upang maabutin si Alvin sa huli. Ngunit hindi siya nakaramdam ng pagkabigo dahil dito, at sa halip ay naging sanhi ito ng pag-alab niya sa gana na lumaban. Tiyak na magsusumikap siyang habulin at malampasan pa ang mga yapot ni Alvin bago magsimula ang martial competition ng 10 Dynasties isang taon mula ngayon. Ito ang kanyang layunin para sa darating na taon. Pagkabalik mo, ipadala ang aking pagbati kina Hudson, Ray, at sa iba pa, sabi ni Lizardo kay Alvin. Oo naman. Tumango si Alvin. Nang balak ni Alvin na umalis, tinawag ni Sandro si Alvin. Alvin, halos nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hiniling sa akin ni Vice Guildmaster Marvin na sabihin sa iyo na kung malaya ka sa hinaharap, maaari mo siyang abutin sa Treasure Gathering Pavilion ng Milky Way City. Okay. Sumagot si Alvin at nakangiting tumango kay Sandro bago umalis sa Darkstone Estate. Sa kalangitan sa itaas ng Dark Cloud Dynasty's capital. Swoosh! Isang napakalaking espada ang tumago sa kalangitan na may napakabilis na mahirap mahuli ng mga mata ng ordinaryong tao. Kung titingnang mabuti, mapapansin ng isang tao na ang espadang ito ay hindi isang material na espada, at sa halip ay pinalamutian ito ng anyo mula sa origin energy. Obviously, may isang tao na sadyang nag-condense nito mula sa kanyang origin energy upang maging isang paraan ng transportasyon. Pagkaraan ng maikling sandali, ang napakalaking espada ay umalis sa langit ng kabisera. Sa napakalaking espada ay may isang patong ng mahinang origin energy barrier na bumabalot sa buong napakalaking espada, at hinaranggan nito ang malalakas na hangin na sumalakay sa kanila mula sa unahan. Ang katawan ng napakalaking espada ay napakalawak at kayang tumanggap ng ilang 10 tao, ngunit 4 na tao lamang ang nakatayo dito. Ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa sa Three-Eyed Flame Tiger. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang tinitingnan ang kanyang paligid. Ang 3 pang tao ay tiyak na sina Wilbur, Irish, at Elder Kong. Sa kasalukuyan, silang 4 ay patungo sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ang napakalaking espada sa ilalim ng kanilang mga paa ay nabuo mula sa origin energy ni Wilbur, at ang bilis ng paglipad nito ay napakabilis na maihahambing ito sa isang mabigat na demonyong hayop sa Void Interpretation Stage. Kung ikukumpara sa Three-Eyed Flame Tiger, ito ay maraming beses na mas mabilis. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.